Mr. Silent Channel. Kabanata 1121 Gu Feifei. Well, nakikita ko na medyo nakakaawa ka, kaya hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Napakabait pa rin ni Hong Dali at inaliw ang Demon King, gawin mong mabuti at hindi kita pakikitunguhan ng masama. Ano ang maaari kong gawin sa iyo? Buti na lang nagtanong ka, pero hindi madali para sa iyo. Malamang wala pang nakakausap sa kanya ng ganito simula nung naging Demon King siya. Pero ang sarap pakinggan. Salamat ng maaga. Bumantong hininga ang Demon King, kung gayon, magpahinga muna ako. Kung wala ng iba, hindi pa ako lalabas. Oo nga pala, sabi ng Demon King bago umalis hindi ko nakalimutang paalalahanan si Hong Dali noon, napakakaiba ng babaeng matabang iyon. Mag-ingat ka. Huwag mo siyang galitin. Maliban kung talagang kinakailangan. Pagkatapos sabihin iyon, siya ay naging sobrang nanlumo at natahimik. Babaeng mataba. Gu Feifei. Tumingin si Hong Dali kay Gu Feifei, na nakahandusay sa lupa, na may mga tandang pananong sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hong Dali ang tungkol sa pagiging kakaiba ni Gu Feifei. At least hanggang ngayon, kahit ilang tao na ang nagbanggit na iba siya. Bukod dito, ang bawat isa sa mga taong ito ay masasabing ang Panginoon ng isang partido, at ang huli ay isa sa pinakamalakas na napili, ang nangungunang master ng mundo ng demonyo, si Demon King Bao Jalil. Sa napakaraming heavyweights na nagsasabi nito, anong uri ng lihim ang itinatago ni Gu Feifei. At sa parehong oras, sa kabilang panig, sumakay si Hua Yaling ng spaceship at lumapag sa planetang Yanyang. Noon, malabo ang pakiramdam niya na hindi madali ang trial trip ni Hong Dali sa pagkakataong ito. Maaaring dumating si Bei Shihui mula sa pamilyang Bei. Sa kabilang banda, mayroon din siyang malabo na pakiramdam na tiyak na dadami ang mga tao sa planetang Yanyang na ito. May malaking mangyayari. Mahal, hindi mo dapat hayaang may mangyari sa iyo. Bumulong si Hua Yaling, nawala na sa akin si Junner, at hinding-hindi ka na muling mawawala sa akin. Kung talagang may manggahas na pumatay sa iyo. Kahit na kailanganin niyang gamitin iyon ay hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng anuman. Naisip ko ito. May determinasyon sa kanyang mukha, direktang lumipad si Hua Yaling patungo sa kailaliman ng apoy sa lungsod ng Yanlong Clan. Sa Super Seminary, ang silid kung saan nagpapahinga ang pinili. Dang, may kumatok sa pinto. Pumasok ka. Nakarinig ng katok sa pinto si Kung na nagsasanay na nakapikit at dahan-daang nagmulat ng mga mata. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto sa silid, at lumitaw ang mukha ni Bei Yuanqing sa paningin ni Sora. Dumating si Bei Yuanqing mag-isa. Halatang medyo kinakabahan siya at natatakot. Maingat niyang sinabi, "Kumusta, kagalang-galang na Panginoong pinili. Marami na akong nasaktan sa iyo noon, kaya't patawarin mo ako. Huwag mo akong pansinin." Batay sa kanyang pamilyang Bei, tunay na hindi madali para sa pinakamatandang young master na lumapit at kusang iyuko ang kanyang ulo. Pero halata naman na may iba siyang plano pagdating niya sa pagkakataong ito ang pumatay ng tao gamit ang hiniram na kutsilyo, tiyak na gagawin niya iyon kung may pagkakataon. Oo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Bahagyang tumanggaw si Kung at dir-diretsyong bumalik sa kama, kung pumunta ka lang dito para humingi ng tawad, pwede ka nang umalis. Mahilig lang akong makipagkompetensya sa iba. Gag-antay ako. Hindi ako ganoong klase. Boring. Ito ay isang bagay, ito ay totoo. Nagmamadaling sinabi ni Bei Yuanqing, nabalitaan kong mahilig kang makipagkompetensya sa iba, kaya pumunta ako rito para ipakilala sa iyo ang dalawang kalaban na tiyak na handang kalabanin mo. Sino ang sinasabi mo, Gu Feifei at Hong Dali? Tumingin si Kung kay Bei Yuanqing na nakatayo sa harapan niya. Ngumiti siya ng mapang-asar, masyadong mahina ang iyong lakas. Gaano kaya sila kalakas? Nakipag-away siya kay Bei Yuanqing noon, at talagang ang mas malaking dahilan ay dahil gusto niyang subukan ng tubig. And obviously, the result disappointed him, hindi man lang nagpakita ng kalahati ng lakas ang lalaking nasa harapan niya. Ganito siya, kaya gaano katatag sina Gu Feifei at Hong Dali sa akademyang ito. Hindi, Lord Chosen One, napakamot ng ulo si Bei Yuanqing, sa palagay ko ay maaaring minamaliit mo sila. Kung ang lakas ko ay 100%, ang lakas ni Hong Dali ay humigit kumulang 150%. At tiyak na mayroong higit sa 200 puntos si Gu Feifei. Kung dati ay walang interes si Kung kina Gu Feifei at Hong Dali, ngayon ay talagang nasasabik siya pagkatapos marinig ang sinabi ni Bei Yuanqing. Mahilig siyang hamunin ang mga malalakas na tao at lahat ng uri ng malalakas na tao, kung hindi ay hindi siya pumunta dito ng maaga. Pagkatapos ng lahat, bilang ang pinili, ang sheer field na darating sa ilang panahon ay isang malaking bundok sa itaas ng iyong ulo. Kung hindi ka patuloy na umuusad sa lahat ng oras, sa sandaling makapasok ka sa sheer field, magkakaroon lamang ng dead end. Sa makatuwid, dapat niyang patuloy na hamunin ang malakas at ipitin ang kanyang potensyal sa limitasyon, upang magkaroon siya ng mas malaking pagkakataon na mabuhay. Lalo na't alam na ng Bei Yuanqing na ito ang kanyang pagkakakilanlan, hinding-hindi siya mangangahas na magsinungaling sa kanya. Kung totoo ang sinabi mo, siguro kailangan ko talagang tingnan.
Bahagyang tumanggaw si Kung, at saka ngumiti, ngunit nais kong bigyan ka ng babala ng maaga, kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, magdurusa ka sa kahihinatnan. Ako, maintindihan. Don't dare, how dare I lie to you? Napakamot ng ulo si Bei Yuancheng, hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo kahit na mayroon akong 100 tapang. Iyon lang. Agad na tumayo si Kung at sinabing, ihanda mo ang spaceship para sa akin. Aalis ako ng maaga at babalik ng maaga. Okay, okay. Sa wakas ay handa na si Kung na kumilos. Tuwang-tuwa si Bei Yuancheng at nagmamadaling tumakbo palabas, aalis na ako ngayon. Planet Yanyang, sa loob ng Flame Abyss ng Yanlong City. Anong nangyari ngayon lang? Ang dakilang Elder Anebreta ay umubo ng 2 beses, pagkatapos ay umupo. Sa sandaling siya ay bumangon, ang kanyang unang hakbang ay tingnan ang ulo ng Demon King na si Bao Jielil. Nang makitang nandoon pa rin ang ulo at hindi pa gaanong lumaki, nakahinga siya ng maluwag at nagsabi, okay lang, okay, nandoon pa rin ang Demon King na ito at hindi gaanong lumaki. Talagang nakakatakot na ang halimaw ay mayroon pa ring napakalakas na kapangyarihan matapos itong supilan ng napakatagal na panahon. Ibalik mo dali. Ang 8 higanteng dragon na humihila sa ulo ng demonyong hari sa kalangitan ay nagkamalay na rin sa oras na ito. Anong nangyari kanina? Wala silang naramdaman dito, medyo nahihilo lang sila. Ngayon pagkatapos makinig sa mga salita ng dakilang elder, agad niyang isinubsob ang ulo pabalik sa magma pool. Sa oras na ito, ang kaluluwa ng demonyong hari ay nakakulong na sa isip ni Hongdali, at walang nakapansin ito. Mahimbing ang tulog ko this time. Nagunat si Gu Feifei at nagising. Hindi tulad ng pagkalito ng dakilang elder, halatang hindi pa niya naramdaman na may problema noon at hindi niya ito isinasapuso. Kaya lang medyo iba ang tingin sa mga mata ni Hongdali. May mali talaga sa babaeng ito. Nagkatinginan sina Hongdali at Gu Feifei, biglang nagtaas ng kilay, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghiga sa lupa upang magpahinga. Okay lang ba ang lahat? Sunod-sunod na bumangon ang lahat. Ang instructor ay tumingin sa buong klase at sabik na sinabi, may nararamdaman bang hindi komportable? Kung gayon, mangyaring iulat ito kaagad. Instructor, ayos lang ako. Ay wala lang. Ayos lang, medyo nahihilo lang ako. Tumayo ang lahat. Sa oras na ito, ang nangyari bago dito ay medyo nataranta ang lahat. Ngunit wala akong maramdamang tiyak tungkol sa kung ano ang mali. Mukhang hindi may iwan dito ang ulo ng demonyong hari. Ang dakilang elder ay tumingin sa magma pool at sinabing dahan-dahan, napigilan namin siya noon at hindi namin piniling ganap na sirain ang kanyang ulo. Ang pangunahing dahilan ay dahil mula sa kanyang ulo, mararamdaman mo ang ilang eksena ng ang ating Flame Dragon King na si Arbusta ay nakipag-away sa kanya. Ito ay napakabuti para sa paglaki ng ating Flame Dragon Clan. Ngunit ngayon ay tila ang pagpapanatili sa kanya ay palaging isang sakuna. Talagang oras na upang harapin ito. Ang paglalagay ng ulo ng demonyong hari dito ay magiging malaking pakinabang sa paglago ng angkan ng Yanlong. Kung hindi, gaano man kalakas ang kanyang kakayahan sa pagbabagong buhay, maaari pa rin siyang ganap na masira pagkatapos ng lahat. Ngunit ngayon ang demonyong hari ay nagpakita ng ganoong kamay, ang dakilang elder ay naramdaman na may isang bagay na hindi tama, at agad na nag-utos na maghanda upang ganap na sirain ang ulo ng demonyong hari. Hindi nagtagal, ang higanteng dragon na may hawak na 8 tanikala sa langit ay lumipad pabalik, nahulog sa lupa at naging isang tao. Iniwan sila ng dakilang elder at sinabi sa mahinang boses, gumawa ng ganito ang ulo ng hari ng demonyo ngayon. Hayaan mong suriin ko ito ng palihim upang makita kung sino man ang may espesyal na reaksyon. Kapag natagpuan, iulat ka agad. Oo, ang 8 higanteng dragon ay agad na yumuko at sumang-ayon. Okay, lubusang tatakpan ang ulo ng demonyong hari, at pagkatapos ay sirain siya. Ang dakilang elder ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay, pumunta ka. Oo, sabay-sabay na umalis ang 8 higanteng dragon. Okay, everyone, bumalik ang Great Elder kay Hongdali at sa iba pa, bahagyang ngumiti, at sinabi, ikinalulungkot ko na may nangyaring hindi inaasahan ngayon. Maaari lang akong gumawa ng ilang maliit na pagbabago sa natitirang bahagi ng itinerary, lahat. Maaari kang maglaro ng mag-isa. Kailangan nating bumalik at harapin ang problema ng ulo ng demonyong hari. Pasensya na talaga. Bahala ka, mabilis na sabi ng instructor na si Jinx, bigla lang nangyari ang insidente. Hindi namin inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Sa kasong ito, Great Elder, mangyaring maglakad-lakad, at pagkatapos ay bumalik ka upang magpahinga. Great Elder, maaari mong ayusin ang ilang mga tao para pag-usapan natin. Well, okay. Tumango ang dakilang elder, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay, pakiusap. Pakiusap. Sa kailaliman ng apoy. Ang ulo ng demonyong hari ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan noon, at ang lahat ay may nararamdaman na para sa isa't isa, at pumunta sila sa mga lansangan upang pag-usapan ito. Ang Dragon Clan ay isang kakaibang lahi. Sila ay mapagmataas at makapangyarihan, at ang pinakamahalaga ay mayroon silang malaking tiwala sa sarili. Kahit na ang ulo ng demonyong hari ay gumawa ng napakalakas na ingay, hindi ito nagdulot ng labis na kaguluhan. Nagtanong lang sila at tapos na.
At higit pang nilalaman ng talakayan ay nakatuon lahat sa darating na martial arts conference bukas. Sa larangan ng martial arts sa kanluran ng Flame Abyss, maraming tao ang naglalakad at nag-uusap doon. Ang pinuno ay mukhang isang binata sa kanyang 20s, nakasuot ng itim na baluti na may dalawang sungay na mataas sa langit sa kanyang ulo. Siya ay may determinadong mukha at naglabas ng mahinang aura. Pagpatay ng espiritu. Leslie Tower, kailangan mong gumanap ng mahusay sa martial arts competition bukas at magdala ng kaluwalhatian sa aming Yanlong clan. Ang binata na nagsalita ay halatang hinahangaan ng binatang ito na nakasuot ng itim na baluti, at ang kanyang tono ay napakagalang. Kabanata 1122 ang sentro ng Vortex. Alam ko, tumanggo si Leslie at mahinahong sinabi, sa pagkakataong ito, ang martial arts conference ay dadaluhan ni Chris Nata. Siya ang numero 1 henyo ng aming angkan ng Yanlong. Nasaan ang babaeng pinapangarap ko? Kaya kung may magandang pagkakataon, dapat akong gumanap ng mahusay. At sa mga taong ito, isa lang ang nagngangalang Gu Feifei na mukhang napakahusay, at ang iba ay nasa unang lugar, kaya walang katamtaman ang iba. Pag-asa. Sa oras na ito, tumanggo ang isa pang tao at nagsabi, si kapatid na Leslie ay nagsasanay araw-araw sa mga taong ito. Bagamat ang anyo ng tao ay maaari lamang gumamit ng halos 10% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi niya kayang harapin ang mga iyon. Mga tao, walang problema. Second place. Haha, pasensya na talaga, yung second place nakalaan para sa akin. Sa oras na ito, 3 pang tao ang lumapit, ang pinuno ay nakasuot ng pulang baluti, nakangiti. Sinabi, ako, si Letienstad, ay narito. Gusto mong makakuha ng pangalawang lugar, ngunit wala kang pagkakataon. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sumulyap si Leslie kay Letienstad, na naglalakad. Sinulyapan niya ito at sinabing, oo, talagang napakalakas mo, ngunit hindi pa ako nakakarelax sa mga taong ito. Nakapunta na ako sa trial tower sa mundo ng mga tao at nag-ensayo doon sa loob ng kalahating taon. Wala akong ideya kung paano lumaban sa anyo ng tao. Mas may karanasan ako kaysa sa iyo. Trial tower. Akala ko may sasabihin ka pa, tumawa si Letienstad at itinuro ang Leslie Tower, napaka-interesante ng trial tower. Siyempre nakapunta na ako sa lugar na iyon dati, at ito ang number 1 sa Conmo Star Territory kung saan ako nagpunta. Paano ka? Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng Leslie Tower, at saka siyang umuso at sinabing. So what if number 1 ako? Number 1 din ako. Then let me see if you are better. I am stronger. Okay, then let me see if you are better. Haha. Casual na ikanaway ni Letinta ang kanyang kamay, Tara, magkita-kita tayo sa martial arts conference bukas. Pagkaalis ni Letienstad at ng 3 pa, sinabi ng binata sa tabi ng Leslie Tower, Kuya, sinusuportahan kita. Ito, Letienta. Palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang pinakamahusay na tao sa ilalim ni Kemengmeng. Karaniwan siyang mayabang at mayabang. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para masira ang kanyang reputasyon. Umiling siya at sinabi, seryoso, ang Liechtenstein ay may kapital na maipagmamalaki. Ang kanyang background ay higit na mas mahusay kaysa sa akin, at ang kaharian ng kaliwanagan bago ang ulo ng hari ng demonyo ay mas mataas din kaysa sa akin. Ayon sa aming angkan ng Yanlong sa mga tuntunin ng pag-uuri ng lakas, siya ay nasa antas na 4 na katulad ko, ngunit ang kanyang pang-ekonomiyang kalamangan ay mas malakas kaysa sa akin. Sa pangkalahatan, siya ay may mas malaking tsansa na manalo. Ngunit Kuya Leslie, nagsusumikap kang magsaka sa lugar na ito. Higit na mas mahusay kaysa sa kanya. Pinasigla ng binata si Leslie Tower. Huwag kang mag-alala. Hindi ko minamaliit ang sarili ko. Oo nga pala, napakunot ang noo ni Leslie at sinabing, sino ang inayos ng dakilang elder na kumilos sa pagkakataong ito? Mayroong mga 40 iba pa na nagpupuno ng mga numero. Tungkol sa mga makapangyarihan, iyan ay ikaw, Letista, Fadelista, at Helta, sagot ng bata. Oo. Ito ay halos kung ano ang inaasahan ko. Tumanggo si Leslie Tower. Pagkatapos ay sinabi niya, sino ang mas malakas sa mga tao? Alam mo ba? Sinasabi na si Gu Feifei ang pinakamalakas. Wala nang iba. Nakangiting sinabi ng binata, ang Gu Feifei na ito ay talagang napakalakas. Hiyang, kung hindi ka babalik sa anyo ng dragon, Kuya Leslie, hindi ka magkakaroon ng magandang pagkakataon na manalo laban sa kanya. Gu Feifei. Bulong ni Leslie matagal ko nang narinig ang tungkol dito kay Gu Feifei. Gayunpaman, sinasabing si Gu Feifei ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1 tao sa buong Shenlong Star Realm Super Seminary. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga patriarka ng 3 malalaking pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay walang sinuman ang maaaring pilitin siya na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Napaka-misteryoso talaga ng ganyang karakter, pero sayang hindi siya dragon. Sino ang nakakaalam, napakaraming misteryosong karakter sa sansinukob na ito, tumanggo ang binata, ngunit sa palagay ko, sa karakter ni Letienstad, tiyak na naruroon siya. Kung hahamunin niya si Gu Feifei, magkakaroon ng magandang makita.
Haha, yun ang gagawin ng character niya. Sa isang sulok ng Abyss of Flames. Si Hong Wei Cheng, na nakasuot ng pulang baluti, ay nag-check-in sa isang maliit na hotel sa Flame Abyss. Bagamat ang Flame Abyss ay isang lugar kung saan nakatira ang mga dragon, paminsan-minsan ay may mga tagalabas na pumupunta rito para mag-practice at makipagkumpetensya, kaya may mga hotel at iba pa. Sa silid, tiningnan ni Hong Wei Cheng ang magma pool sa gitna ng Flame Abyss mula sa di kalayuan, nakasimangot at sinabing, ang ulo ng demonyong hari ay napigilan sa gitna ng magma pool sa loob ng 10,000 taon. Hindi ko inaasahan na ang demonyo ay may kapangyarihan pa rin. Ang demonyong hari ng eroplano ng angkan ay talagang makapangyarihan. Ang tawanan sa buong plano ay natigilan ang lahat sa buong plano. Na talagang hindi ito kasinungalingan. Nakilala ni Hong Dali ang makulay na Dragon King na si Dicky sa planetang karagatan kung saan naganap ang Galactic Super Robot Battle. Ang labanan sa eroplano na binanggit ni Dicky ay talagang nabawasan. Wala na talaga kaming magagawa tungkol doon. Si Hong Dali ay gumagala pa rin sa kalawakan noong mga oras na iyon, kaya natural na hindi masyadong masabi ni Dicky sa kanya. Parang kung mag-set ka ng goal para sa isang tao at i-encourage mo siya kapag kumikita siya ng 10,000 yuan sa isang buwan at sasabihing maaari siyang kumita ng 15,000 yuan sa isang buwan kung siya ay masipag, magiging motivated siya. Ngunit kung sasabihin mo sa kanya na kung magsisikap ka, maaari kang kumita ng 5 milyon sa isang buwan, iyon ay isang pantasya, ito ay isang katotohanan. Kung sinabi ng Colorful Dragon King kay Hong Dali noong panahong iyon na ang digmaang ito sa eroplano ay talagang may kinalaman sa hindi mabilang na mga Star Realms sa eroplanong ito, at marami sa mga kalaban sa loob ay nasa antas ng Demon King. Kung gayon si Hong Dali ay malamang na hindi mabibilang. Napaka-unrealistic ng aspetong ito. Ang ulo ng demonyong hari na ito ay narito ng higit sa 10,000 taon nang walang insidente. Bakit ito biglang nangyari ngayon? Kumunot ang noo ni Hong Wei Cheng, pinag-isipan itong mabuti, at pagkatapos ay bumulong, dahil ba ito kay Hong Dali? Natural na alam ni Hong Wei Cheng na si Dali ay labis na pinapaboran ni Hua Yaling. Tungkol naman sa misteryosong pagkakakilanlan ni Hong Dali, bagamat hindi alam ni Hong Wei Cheng, maaari niyang hulaan ito. Kung tutusin, kung walang kakayahan si Hong Dali, magdudulot lang siya ng gulo at masisira ang pamilya. Kahit na pag-ibigan siya ni Hua Yaling, tiyak na hindi siya magiging ganito. Lalo na nang dumating si Hong Dali, ipinakita ng ulo ng Demon King ang kanyang kapangyarihan. Nagkataon lang. Kalimutan mo na ito, anuman ang nangyari sa ulo ng hari ng demonyo, lihim na nagpasya si Hong Wei Cheng, mahalagang protektahan muna si Dali. Ang lalaking iyon na si Bei Shihui ay isang taong may kakayahang baguhin ang mga Soul Stone, at palagi siyang pumatay ng mga tao ng tahimik. Dahil sa kanya kaya ang pamilya Bei ang may pinakamataas na posisyon sa tatlong malalaking pamilya. Walang sino man ang nang-ahas na hawakan siya ng mga tao kung tutuusin. Na makipag-away sa kanya maliban kung ito ay talagang kinakailangan sa pagkakataong ito, ang pamilyang Bei ay nagdusa ng napakalaking kawalan, imposibleng maging hindi aktibo si Bei Shihui at ang kanyang unang layunin dito ay ang paalisin ako at si Bin Hao. Flame Abyss, isang napakaliit na maliit na bato sa pader ng bundok. Ang maliit na batong ito ay eksaktong kapareho ng mga nakapaligid na bundok. Kahit natitigan mo ito ng isang oras, hindi ka makakahanap ng anumang problema. Ngunit ang maliit na batong ito ay talagang hindi ordinaryong bato, ito ay ang pagkakatawang tao ni Bei Shihui. Ang abnormalidad sa ulo ng hari ng demonyo ay kakaiba. Tumingin si Bei Shihui sa magma pool at inisip ang sarili, ano ang dahilan kung bakit nagdudulot ng ganitong uri ng mutation sa ulo ng demonyong hari. Si Hong Dali at Gu Feifei ay narito ngayon. Dahil ba sa kanilang dalawa? Gu Feifei ba o Hong Dali? Bilang numero 1 pumatay sa pamilyang Bei, si Bei Shihui ay may matinding pakiramdam ng panganib at tiyak na hindi siya ang pangalawang taong nag-iisip tungkol dito. Malabo niyang nadama na ang operasyong pagpatay na ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Si Hong Dali lang ay madaling pakitunguhan, ngunit sa napakalakas na Gu Feifei, kailangan mong mag-ingat. Bumaba si Bei Shihui mula sa dingding, naging isang maliit na ibon, at lumipad sa kailaliman ng apoy. Hanapin muna ang taong lihim na nagpo-protekta kay Hong Dali at alisin ang mga nakatagong tambak na iyon. Kung hindi, walang pag-asa na mapatay si Hong Dali. Lumipad siya sa lungsod, naghahanap kung saan-saan habang lumilipad. Bagamat ang mga higanteng dragon ay ang hindi mapag-aalinlangan ng tuktok ng food chain sa planetang ito, pagkatapos ng lahat, ito ang Flame Dragon City Flame Abyss. Kung walang mga espesyal na pangyayari, ang mga dragon na iyon ay hindi magiging mga higanteng dragon at lilipad sa buong kalangitan. Kaya naman, kahit na naging ibon si Bei Shihui, ligtas pa rin siya. Lumipad siya saglit, biglang kumislap ang kanyang mga mata, at tumawa siya, talagang walang pagsisikap na makarating doon nang hindi naghahanap ng kahit saan. Hindi ba Hong Bin Hao iyon? Nagkataon lang, haha. Ngayong natagpuan na ang target, agad na lumipad si Bei Shihui sa isang sulok, pagkatapos ay naging isang maliit na insekto at lumipad ng palihim patungo sa direksyon ng Hong Bin Hao. Nang lumipad siya palapit, muling nag-transform si Bei Shihui at naging maliit na buhok, na damaykit sa baluti ni Hong Bin Hao nang walang nakakapansin.
Ang Transformed Soul Stone, bilang isang high-level Soul Stone, ang kapangyarihan ng Transformed Soul Stone ay talagang lampas sa imahinasyon ng mga tao. Kung hindi posibleng tawagin ni Bei Shihui ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenglong bilang isang talunan. Ito ay malinaw na sa sandaling ang isang maliit na piraso ng buhok ay damaykit sa armor, hindi ito nagdulot ng anumang hinala sa Hong Binhao. Naglibot siya sa kailaliman ng apoy, nagtatanong tungkol sa pinakabagong mga balita, at pagkatapos ay nakahanap ng isang hotel at pumasok upang magpahinga. Siyempre, bagamat hindi niya namalayan na nakakabit si Bei Shihui sa kanyang katawan, maingat pa rin si Hong Binhao. Kahit na nagpapahinga siya sa hotel ay hindi pa rin niya niluwagan ang kanyang pagbabantay. Naka-cross-leg siya at nakapikit sa pagmumuni-muni. Kahit na mayroong anumang kaguluhan sa oras na ito, tiyak na tutugan ng Hong Binhao sa lalong madaling panahon. Sa mga panahong ganito, ang kompetisyon ay pagtitiis. Kung sino ang unang magpapahinga ay malamang na maging bangkay. Lumipas ang araw sa isang kisap mata. Kinaumagahan, dinala ni Instructor Jinx ang mga estudyante ng klase at pumunta sa martial arts field sa Flame Abyss. Nagsimula na ang martial arts conference. Sa oras na ito, ang buong martial arts arena ay masikip at masigla. Halos lahat ng kabataan ng Dragon Clan, kamag-anak man o hindi, ay dumating para panuurin ang martial arts conference na ito. Bilang karagdagan sa mga kabataan, pumunta rin dito ang ilang adultong dragon mula sa Flame Abyss para makita kung gaano kalakas ang mga taong ito. Kabanata 11:23, ang pinili ng Diyos, isang pinili ng demonyo. Kung pag-uusapan, napakaganda pa rin ang relasyon ng mga dragon at tao. Bagamat lihim silang nakikipagkumpetensya sa isa't isa, ang dalawang lahi ay palaging nakikipag-usap sa isa't isa. Ang mga dragon ay isang napakatamad na lahi at ginugugol ang karamihan sa kanilang pang-adultong buhay sa pagtulog, habang ang mga tao ay napakasipag at madalas na nagdadala ng kailangan ng mga dragon. Ang Dragon Clan ay magbibigay ng ilang hindi nagamit na mahahalagang materyales sa mga tao bilang kapalit. Halimbawa, ang ilang matandang dragon na namatay ay ibibigay ang mga bahagi ng kanilang katawan na kapakipakinabang sa mga tao pagkatapos ng kamatayan, tulad ng mga kaliskis, na magiging malaking pakinabang sa mga batang inapo ng angkan ng dragon. Sa makatuwid, ang komperensya ng martial arts na ito sa pagitan ng mga dragon at mga tao ay napakahalaga pagkatapos ng lahat, ang mga malalakas lamang ang igagalang sa universo, at walang sinuman ang gustong ipahiya ang kanilang sarili sa kanilang sariling teritoryo, tama ba? Pagdating nila sa martial arts arena, nakahanap sina Hong Dali at Gu Feifei ng medyo tahimik na upuan ng contestant at naglakad palapit. Sa kabilang banda, nag-cross arm si Letienta at buong pagmamalaking tumingin sa mga estudyante ng super seminary sa human side. Katabi niya ang isang medyo may edad na lalaki na mukhang nasa edad 50. Siya ang kanyang ama, si Ang Mutusta, ang napakalakas na tao ng Yanlong Clan, isang ikasyam na antas na strongman ng Dragon Clan. Letty, siguraduhin magtrabaho ng husto para sa laro mamaya. Napangiti si Ang Mutusta at sinabing, huwag mo kaming ikahiya sa Dragon Clan. Bagamat ang mga estudyanteng ito ng Super Seminary ay nasa growth stage pa lang, sinasabing mayroon pa ring mga makapangyarihang tao sa kanila. Napakagaling. Huwag kang mag-alala, ama, sabi ni Letianstad na may pagkadismaya, sa mga taong ito, maliban sa sikat na Gu Feifei, wala akong ibang pinapansin. Alam ko kung anong antas ito, at tiyak na susubukan ko ito kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Mag-ingat ka, tumanggaw si Ang Mutusta at sinabing, huwag mong ipahiya ang aming Dragon Clan. Maghihintay ako at tingnan. Napatingin si Leslie Tower sa Krishna Tower na nakaupo sa Super Seminary mula sa malayo. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Si Krishnata, ang unang henyo ng Flame Dragon Clan, ay sobrang talino at maganda, na naaayon sa aesthetics ng mga batang dragon ng Flame Dragon Clan. Hindi ko alam kung gaano karaming mga batang dragon ang kumikilala kay Krishnata bilang kanilang dream lover. Ang Leslie Tower ay tiyak na walang pagbubukod. Kuya Leslie Ta, ang binata sa gilid ay patuloy na nagpapasaya sa kanya, halika. Tiyak na titingnan ka ni Kemengmeng nang may paghanga. Oo naman. Naikuyong ni Leslie Ta ang kanyang mga kamao, nagpractice ako ng husto. Ginugol ko ang lahat ng mga taon na ito para lamang sa pagkakataong ito. Puno ng kumpiyansa ang ekspresyon niya. Sa kanyang paningin, si Letianstad lang ang karapat-dapat na maging kalaban niya sa mga oras na ito. At habang ang mga kabataang ito mula sa angkan ng dragon ay lihim na nakikipagkumpetensya sa isa't isa, nilapitan ni Gu Feifei si Hong Dali at Bam Ulong, Dali. Ano ang nangyari kahapon tungkol sa ulo ng hari ng demonyo, may kinalaman ba ito sa iyo? Matapos marinig ito, sinabi ni Gu Feifei sa mahinang boses, Dali. Ang mga salita ni Feifei ay agad na nagpalamig sa mga pores ni Hong Dali, tama ba? Pinaalalahanan siya ng Demon King noon na hindi simple si Gu Feifei, at sigurado, nakita ni Gu Feifei ang ilan sa mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Napaka-careless. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong at iniba ang usapan, pupunta ka ba? Maglaro sa laro ngayon. Huwag kang maging pabaya sa akin, inakbayan ni Gu Feifei ang leeg ni Hong Dali at ninisyan, bilasan mo. Kinain mo ba ang kaluluwa ng hari ng demonyo?
Damn it, nakikita niya yun. Tumingin si Hongdali sa kanya na parang nakakita ng multo at hininaan ang boses nito. Sneaky, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Hindi pa ako ganoon kalakas. Halika, mapang-uyam na sabi ni Gu Feifei, hindi man lang ako nahimatay kahapon. Sa palagay ko, tayo lang sa buong lungsod ang nakakaalam kung ano ang nangyari noong mga oras na iyon. Ang dalawang itim na aura sa mga mata ng hari ng demonyo ay pumasok sa iyong katawan, kaya kitang-kita na may nangyayari sa inyong dalawa. Sasabihin mo sa akin kaagad, kung hindi, para sa kadahilan ng pangkaligtasan, kahit na anong paraan ang maaari kong pumatay ng demonyo. Ay, tiyak na masisira. Ano ang pinagmulan ng Gu Feifei? Alam ba niya ito? Sa oras na ito, ang boses ng hari ng demonyo ay tumunog sa isipan ni Hongdali, alam mo ba kung bakit ko sinabing siya ay mapanganib? Kahit ako ay hindi ko mahulaan ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. May isang napakalaking sekreto na nakatago sa kanyang katawan, ngunit mukhang maganda ang relasyon ko sa iyo, kung hindi ay hindi na sana kita tinanong ngayon ngunit kikilos na sana kahapon. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Tinanong ni Hongdali ang Demon King, dapat ko bang sabihin sa kanya? Wala lang, sabi ng Demon King, dahil alam niya ang nangyari kahapon at wala siyang ginawa, ibig sabihin ay curious lang siya. Kung sasabihin mo ang totoo, wala siyang gagawin sa iyo. Yan. May katuturan. Dahil alam na niya ang nangyari kahapon at hindi siya kumilos, natural na nangangahulugan ito na kahit na curious siya sa Demon King, hindi niya ito sineseryoso, at least hindi niya tinuring ang sarili bilang isang kaaway. Ang kaluluwa ng Demon King ay nasa isip ko, lihim na sabi ni Hongdali, nahuli ko siya, at ngayon siya ang aking portable lolo, alam mo. Nahuli mo. Tumingin si Gu Feifei kay Hongdali nang may paghanga, mukhang minamaliit talaga kita noon. Akala ko isa ka lang ordinaryong pinili, ngunit ngayon tila mas mataas ang antas mo kaysa sa pinili. Alam din niya ito. Si Hongdali ay parang nakakita ng multo, ano ang iyong pagkakakilanlan? Wala akong mate at tago sa iyo. Kung gayon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, nakangiting sabi ni Gu Feifei, hindi naman ako gagawa ng aksyon laban sa iyo. Oy, pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Sabihin mo sa akin, anong uri ng kasunduan ang ginawa mo sa Demon King? Dahil siya ang iyong uri ng lolo, nangangahulugan ito na tutulungan kanya kung may mangyari. Wala ba siyang gagawin? Ang Gu Feifei na ito ay nagiging mas mahiwaga, Hongdali. Medyo hindi siya sigurado sa ibig nitong sabihin, ngunit hindi na kailangang itago ito sa kanya. Bamulong siya, maaaring pinuhin ng Demon King ang mga sandata ng demonyo. Makakahanap tayo ng mga materyales para sa kanya para sanayin sa hinaharap. Pinapino ang mga sandata ng demonyo. Ang kakayahang ito ay mabuti. Maningning ang mga mata ni Gu Feifei, napakahalaga ng demonyong sandata. Kapag ito ay pino, tutulungan kitang ibenta ito, at pagkatapos ay ibabahagi ko ito sa iyo. Kapos ka pa rin sa pera sa iyong kakayahan. Hindi makita ni Hongdali ang kanyang higit at higit, ang iyong lakas ay walang hangganan, at alam mo rin na ang aking antas ay mas mataas kaysa sa pinili. Sa iyong kakayahan, gaano karaming pera ang gusto mo? Bakit ba lagi kang kuripot na parang kuripot? Anyway, mas marami akong pera. Kapag napag-aralan mo na ang sandata ng demonyo, maaari mo itong ibenta, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera, walang problema. Umutot. Agad na nagalit si Gu Feifei, gusto mong ibigay sa akin ang lahat, bakit kailangan kitang kakausapin ng labis? Huwag kang tinta, 28 points yan, 8 points ang ibibigay ko sa iyo, kung maglakas loob kang bigyan ako ng extra cent, itataya ko ang buhay ko sa iyo. Narinig ko na ang mga tao ay nag-aalala na sila ay nagiging masyadong maliit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga taong tulad ni Gu Feifei na natatakot na sila ay nagiging sobra. Okay, 28 is 28, ungol ni Hongdali, ang dami mo kasing sinasabi. Medyo ganoon. Okay, simulan na natin kaagad. Panoorin natin ang palabas. Halatang nagulat si Gu Feifei nang pumayag si Hongdali. Ako ay nasa isang maling mood, kaya hindi ko na binanggit ang nangyari kahapon at nagsimulang manood ng laro. Lihim na tinanong ni Hongdali ang Demon King, sino sa palagay mo ang Gu Feifei na ito? Marami siyang alam, napakalakas, at kahit alam niya na mas mataas ako kaysa sa pinili, sa tingin mo ba siya ang pinili? Ito ay napaka-posible. Malapit si Gu Feifei sa Chosen One, ngunit maaari bang lumabas ang dalawang Chosen Ones mula sa isang Star Realm? Ang pinili ng Diyos. Mukhang hindi naman. Ang Demon King ay nag-isip sandali, ngunit ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa akin. Siya nga pala, ano ang pangalan ng iyong pinili ng Diyos na marka? Ang dakilang alibughang sistema. Tama. Hindi na kailangang itago ang bagay na ito. Alam naman ng Demon King ang kanyang pagkakakilanlan. Tumango si Hongdali at nagsabi, ano ang mali? Bigla akong may naisip. Mabagal ang boses ng Demon King, sabihin mo muna sa akin ito. Ano ang pinakamalaking katangian ni Gu Feifei? Nag-isip sandali si Hongdali, at pagkatapos ay sinabing may katiyakan, bukod sa sobrang lakas, ang pinakamalaking katangian ay ang pamimites, hindi ordinaryong pamimites. Inimbitahan lang nila akong kumain ng pansit. Walang noodles, walang ginutay guti na baboy.
Ito talaga ang pinakamalaking katangian ni Gu Feifei. Ang babaeng ito ay talagang hindi isang ordinaryong mapili. Hehe, hanggang doon na lang. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, sa wakas ay sinabi ng Demon King na may tiyak na katiyakan, sa totoo lang, ako ay may kaunting empirically mali tungkol sa iyo. Sa katunayan, sa tumpak na kahulugan, hindi ka dapat ang pinili. Ngunit ang demon na pinili. Ang pinili ng demonyo. Talagang nabigla si Hong Dali sa pagkakataong ito, hindi tugma ang karakter natin sa Diablo. Mamamatay tao. Kung saan may liwanag, may kadiliman. Kung saan may pinili ng Diyos, natural na may demonic na pinili. Normal ito. Sinabi ng Demon King na walang katotohanan, halimbawa, kung mayroong aming Demon Clan Plane, natural na magkakaroon ng Dao Clan Plane. Kami ang lahi ng demonyo ay may malaking kalamangan laban sa mga tao sa iyong eroplano, ngunit ito ay dahado laban sa Daoist Priest sa Tao Race Plane. Dahil mayroong isang master ng universo, malamang na mayroong isang bagay na nilikha ng Great God of the Universe na isang demonyo. Demon God of the Universe to distort human nature, masyadong positive ang personality mo kaya walang impact. Mahalaga ba ito? Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito, holy shit, mayroon bang ganoon? Pagkatapos ay sabihin mo sa akin kaagad. Well, magsimula tayo sa simula. Ngumiti ang Demon King at sinabing, pagkatapos kong magpahinga kahapon, ginawa ko talaga ito sa iyo ng palihim. Napag-usapan na ang Great Prodigal System. Siyempre, okay lang na tingnan mo ito. Lahat ng ito ay nasa iyong marka pa rin. Sa madaling salita, ang Great Prodigal System ay ang pumili ng taong may pinakamagandang personalidad at pagkatapos ay bibigyan ka ng pinakamahusay na mga bagay. Hindi ang pag-akit sa iyo sa isang hakbang, ito ay maling opinyon. Mahalaga sa iyong eroplano. Kung ikaw ay may pera, lahat ng uri ng kadiliman ay madalas na nangyayari sa paligid nito. Kabanata 1124 ang sistema ng kuripot. Kung iisipin mong mabuti, talagang may saysay ang sinabi ng Demon King. Kahit papaano sa impresyon ni Hong Dali, okay lang kapag wala siyang pera, pero marami talaga ang nagiging masama ang loob kapag may pera. Ang madilim na panig ng lahat ng uri ng tao ay dahan-daang ilalabas. Pero hindi naman ako naapektuhan. Ito ay talagang isang malaking himala. Ayon sa ideyang ito, ang Gu Feifei na ito ay marahil ang tunay na pinili ng Diyos. Mabagal na sinabi ng Demon King, ang kanyang marka ng pinili ng Diyos ay malamang nakatulad ng sa iyo. Ito ay dapat na isang uri ng sistema, ngunit siya. Fudge. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Hong Dali ang mapatawa. Kalimutan ang tungkol sa malaking sistema ng talunan, ano ang impyerno na ito ng kuripot na sistema? O Diyos ko, mayroon bang ganitong sistema? Huwag ka nang tumawa, ito ay ganap na posible. Bagamat gusto ding tumawa ng Demon King, tinapos niya muna ang kanyang mga salita, alam mo, ang pagtitipid ay ang paborito ng Diyos na sumasagisag sa liwanag, at dapat ay mayroon din ito sa iyong mundo. Ito ba ay tulad ng pananampalataya? Nakakita ka na ba ng Diyos na naghihikayat sa mga tao na maging maluho at mapag-aksaya? Hindi naman talaga totoo yun. Kahit sinong Diyos ito, tila ang mga tao ay humihiling sa mga tao na gumawa ng mabuti. Kaya, ang kuripot na sistemang ito ay marahil ang marka ni Gu Feifei ng napili. The Demon King concluded in the end, siya ay masipag at matipid. Sa tuwing mag-iipon siya ng pera, may mga benepisyo siyang makukuha. Sa totoo lang, naiinggit ako sa ganoong marka. Ang sistema ang pinakamalakas sa mga marka. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay maaaring maraming bagay na dapat ay upgrade at palitan, at ang mga epekto ay napakalakas. Hindi tulad sa atin na mga pinili, sa pangkalahatan ay walang limitasyon ang mga pinili, ngunit sa pangkalahatan ay walang limitasyon ang mga pinili, ngunit sa pangkalahatan ay walang limitasyon ang mga pinili. Tulad ng paghihigpit para sa pumili. Nako, medyo nahihiya akong sabihin ito. Nagkibit balikat si Hong Dali, kung gayon, gagawin ko. Ano ang dapat nating gawin? Ano pa ang magagawa natin? Demonyo. Paalala ni King. Tiyak. Nagsimula na ang kompetisyon, panuurin muna natin ang kompetisyon. Tumayo na ang dakilang elder ng angkan at malakas na sinabi, opisyal na nagsimula ang Yanlong at Super Seminary Martial Arts Competition ngayong taon. Sa panahon ng kompetisyon, ang pangunahing focus ay sa sparring at magtatapos sa huling minuto. Mahigpit na ipinagbabawal ang sinadyang pinsala, at ang mga lalabag ay mapaparusahan ng husto. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang virtual na mundo. Ang pangunahing pagsasanay ay aktwal na karanasan sa labanan, kaya partikular na mahalaga na kontrolin ang lakas ng mga shot. Matapos mag-anunsyo ang dakilang elder, tumingin siya sa kanyang mentor na si Jinx sa entablado. Tumango si Jinx sa kanya. Sumang-ayon ang magkabilang panig, at agad na tumahimik ang dakilang elder. Malakas niyang sinabi, may kabuuang 88 kalahok sa patimpalak sa martial arts na ito, at pinagtibay ang prinsipyo ng pagguhit ng palabunutan. Ang dalawang kalahok na iginuhit na may numero 1 ang mauunang sasali sa patimpalak, na sinusundan ng mga kalahok na may numero 2, at iba pa. Ngayon, lahat tayo ay gumuhit ng palabunutan. Sa pangkalahatan, walang gaanong pagkakaiba sa mga tuntunin ng mga kompetisyon na ito.
Agad namang bumaba sa field ang lahat ng estudyante mula sa Super Seminary at ang mga kabataang kalahok sa kompetisyon mula sa Dragon Clan. Tumakbo sa malaking kahon na gawa sa kahoy sa sulok. Inaabot ang kahoy na tuhog. Huling pumunta sina Hongdali at Gu Feifei, at napili si Hongdali na may 40th pick. Si Gu Feifei ang 42nd pick. Nang matapos ang lahat sa pagguhit, malakas na sinabi ng dakilang elder, nagsimula na ang komperensya ng martial arts, at lalabas ang dalawang manlalaro mula sa unang lottery. Sa 2 taong ito, ang isa mula sa Super Theological Academy ay si Ye-Fei, na hindi masyadong malakas, at ang isa mula sa Dragon Clan ay ito ay isang batang dragon na may maliit na reputasyon, na pinangalan ng Andalista. Pagdating sa ganitong klase ng martial arts competition, natural na kasiya siya ang life and death battle kapag dinudurog ng mas malalakas ang mahihina. Pagdating sa ganitong klase ng martial arts competition, natural na kasiya siya ang life and death battle kapag dinudurog ng mas malalakas ang mahihina. Pero sa sparring competition na tulad nito, natural na mas maganda ang labanan sa pagitan ng mga may pantay na lakas. Pag-akyat ng dalawa sa entablado, nakipagkamay muna sila bilang paggalang, at pagkatapos ay nagsimulang mag-away. Dapat sabihin na kahit na ang mga mag-aaral ng Super Seminary ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao sa akademya, iyon ay dahil sa field ng attribute compression. Sa sandaling makarating ka dito, ito ay ganap na naiiba. Ang pag-uugali ni Hongdali ay mula sa Body Refining Department, at sila ay isang grupo ng mga tao na may makapangyarihang katangian. Karamihan sa mga bentahe ng Dragon Clan ay puro physical fitness, kaya nang magsimula ang laban, tumanggi ang magkabilang panig na sumuko. Mahirap magdesisyon kung sino ang mananalo sa gitna ng larangan ng martial arts. Ang dagandong ay walang katapusan at ang eksena ay lubhang nakakabigla. Wuji Divine Feast. Dragon Claw. Nagkabanggaan silang dalawa gamit ang kakaiba nilang kakayahan. Nagkaroon ng malakas na putok, at ang hangin sa itaas ng venue ay kumikibot. Ang banggaan na ito ay malinaw na nagdulot ng isang maliit na shockwave. Sabay na umatras ng 3 hakbang ang dalawa. Gayunpaman, si Andalista ng Dragon Clan ay isang Dragon Clan, at ang kanyang basic physical fitness ay mas malakas kaysa sa mga tao. Pagkatapos ng maraming suntok, mabilis siyang nakabawi at naglunsad ng malakas na pag-atake. Matapos ang ilang galaw, sinipa niya ang kalaban. Panalo ang Andalista. Nagpalakpakan ang Dragon Clan. Kahit na ito ay isang low-end na laro, hanggat sila ay nanalo, ito ay magiging mabuti. Konsesyon. Ginaya ni Andalista ang kagandahang asal ng tao at sumaludo ng nakakuyom na kamao. Salamat sa pagpapakita ng awa. Bagamat natalo siya, nakakuha pa rin si Ye-Fei ng maliit na halaga. Ganyan ang martial arts competition. Manalo man siya o matalo sa aktwal na labanan, may mapapala siya. Bumalik si Ye-Fei sa klase, at lahat ng estudyante ay nagtipon sa paligid niya. Ano ang pakiramdam mo? Napakalakas ba ng mga dragon? Hindi pa ako nakipaglaban sa mga dragon. Ang kalamangan nila ay napakalakas nila. Instructor Jinx nagtanong din siya, paano ito? May nakuha ka ba? Well, hindi maliit ang kita. Tumango si Ye-Fei, mayroong lahat ng uri ng mga kaaway sa universo. Ang lahi ng dragon na ito ay karapat-dapat na maging nangungunang 3 karera sa mga tuntunin ng pisikal na fitness. May kung gagamit ka ng isang galaw, mabigla ka man lang, ngunit napakabilis niyang maka-counterattack. Medyo mayabang ako noon. Haha, buti na lang may mapapakinabangan ka. Ngumiti si Jinx at pinalakas si Ye-Fei. Halika, magsanay ng mabuti kapag nakabalik ka. Ang aming departamento ng pagsasanay sa katawan ay mahusay sa physical fitness, at pareho ang Dragon Clan, kaya ang pagsubok na ito ay magiging malaking pakinabang sa lahat. Susunod ay ang pangalawang pagpili. Napakabilis ng laro, mga 5 minuto. Ang mga resulta ay natukoy ng maglaon, at sa pagkakataong ito ay ang panig ng Super Seminary na bahagyang mas mahusay. Palaging may mananalo o matatalo sa martial arts tournament na ito, at ang pagpili ng mga kandidato ng dakilang nakatatanda ay pangunahing isinasaalang-alang na ang agwat sa pagitan ng dalawang partido ay hindi magiging masyadong malaki, kung hindi ay magiging walang kabuluhan ang ganap na pagdurog sa kanila. Ang kompetisyon ay umuusad ng paisa-isang antas, at sa sandaling ito, sa isang upuan sa di kalayuan, si Huayaling, na nakabalat kayo na, ay nakaupo sa gitna ng karamihan. Panatilihing bukas ang iyong mga mata at panuurin ang laro sa ibaba. Ang lakas ng mga dragon na ito ay nasa pagitan ng una at ikalawang antas ng Star Domain. Ang mas malakas ay nasa ika-4 na antas. Halos masasabi ni Huayaling ang lakas ng mga kalahok sa ibaba sa isang tingin lang, at tumanggaw ng palihim. Ang mga dragon ay talagang isang lahi na tumutupad sa kanyang mga pangako, dahil pumirma ito ng isang friendly na kontrata sa mga tao, ito ay mas malumanay sa pakikitungo sa mga bagay-bagay. Ngunit hindi ko alam kung anong numero ang aming maliit na bata. Kapag siya ay umakyat sa entablado, malamang na siya ay magiging masaya. Napangiti siya. Oo, at pagkatapos ay tumingin kay Gu Feifei, na nakaupo sa tabi ni Hongdali, at lihim na tumango, mukhang maganda ang relasyon ni na Gu Feifei at Dali. Karaniwang nakakalapit si Dali sa kanya.
Napakalaki ng mga benepisyo. At sa panahon ng kompetisyon. Habang patuloy na umuusad, isang spacecraft ang lumipad sa kapaligiran ng Yanyang Planet. Matapos makapasok ang spacecraft sa Yanyang Planet, mabilis itong huminto hindi kalayuan sa Flame Abyss. Pagkatapos, dahan-daang bumaba sa spacecraft ang isang binata. Ang pinili, si Sora. Bumaba siya sa spaceship. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng Fiery Abyss at Bomb Ulong, nandito sina Gu Feifei at Hong Dali. Ito ay isang napaka-interesante na lugar, tingnan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Patungo sa direksyon ng Fiery Abyss, sa sandaling makapasok sila sa lungsod, nakita ko ang maraming kabataan mula sa Dragon Clan na patungo sa kanluran ng lungsod, nagsasalita habang naglalakad, nagsimula na ang Martial Arts Conference. Halika at tingnan ang kasiyahan. Oo. Sa pagkakataong ito, nagpa-practice daw ng body training ang mga taga-Super Seminary. Physical attributes ang major ng mga estudyante sa department. Katulad ng major namin. Nakakatuwa. Go, may away na dyan. Ito ay medyo kawili-wili. Napaawang ang mga labi ni Sora, at tumanggaw siya ng nakangiti. Wala siyang dapat ipag-alala tulad ni Gu Feifei at Hong Dali. Ang lahat ay dahil lang sa kanyang pagpupursige sa martial arts. Siyempre, ang mas mahalagang bagay ay upang mapabuti ang kanyang lakas sa kompetisyon upang magkaroon siya ng mas malaking pagkakataon na mabuhay sa Sherifield sa hinaharap. Kaya para sa isang okasyon tulad ng kumperensya ng martial arts, dapat kang pumunta at tingnan ito. Kasunod ng mga tao sa martial arts arena, naging interesado kaagad si Kung nang makita niya ang kompetisyon sa ibaba, haha, not bad, not bad. Ang swerte ko talaga. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganoong eksena pagdating ko dito. Well, the dragon and humans, good opponents. Ang pagdating ni Kung ay mabilis na nakakuha ng atensyon ni Hua Yaling, ang pinili. Bakit siya naririto? Dumating si Kung sa Shenlong Star, ang unang dekano ng Super Seminary. Agad siyang nagpadala ng impormasyon sa lahat ng mga pangunahing pamilya, at si Hua Yaling, na labis nang nag-aalala tungkol sa pinili, ay agad na sinuri ang impormasyon ni Kung ng detalyado. Kaya pagdating ni Kung dito, ibinaling ni Hua Yaling ang buong atensyon sa kanya. Sa oras na ito, ang dakilang elder ay nag-aanunsyo ng pagpasok ng susunod na pares ng mga manlalaro, ang ika-12 manlalaro ng lottery, si Liu Shengwen, isang estudyante mula sa Super Seminary, ay makakaharap kay Hilta. Si Hilta ang seed player sa mga kabataan ng Dragon Clan sa pagkakataong ito. Una, naakit niya ang atensyon ng mga makapangyarihang lalaki ng Dragon Clan. Sa kabaligtaran, si Liu Shengwen mula sa Super Seminary ay hindi gaanong nakaka-relax bagaman ang kanyang lakas ay hindi mahina, kumpara kay Hilta, halatang malayo pa rin ito. Dumating silang dalawa sa entablado at nagsaludo sa isa't isa ng magkadaop na kamao, alagaan mo ako. Dahil dito, nang akmang kikilos na ang dalawa, biglang tumunog ang isang batang boses, napaka-interesante ng martial arts conference. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba o hindi. Pwede rin ba akong sumali? May gustong lumahok pansamantala. Napalingon ang lahat. Ito ay isang binata, nakasuot ng medyo ordinaryong damit at hindi partikular na makapangyarihan. Ngunit nakatayo lang siya roon, ngunit palaging nararamdaman ng mga tao na ang binatang ito ay hindi simple. Ha! Sa labas! Sumimangot ang dakilang elder, tumingin kay Kung, at nagtanong, binata, sigurado ka bang gusto mong lumahok sa martial arts conference na ito? Nakabunot na kami dito. Bagamat tinatanggap din kita na makipagkompetensya sa amin. Mahirap ayusin ang iyong kalaban. Ang kumperensya ng martial arts ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga dragon at mga tao. Laging one-on-one. Ngayon may dagdag na tao. Basta sumunod siya sa rules, okay lang. Ang susi ay mahirap hanapin ang kanyang kalaban. Well, walang problema iyon. Ngumiti si Kung, silang dalawa lang, sabay na tayo. Kabanata 1125 mga vulnerable group. Matapos marinig ang kanyang mga salita, lahat ng naruroon ay natigilan. Dalawang tao talaga ang hiniling ng binatang ito na magsama. Sino ang taong ito? Napakabaliw. Si Hilta ang seed player sa mga kabataan ng Flame Dragon Clan natin. Kahit gaano kaina ang taong iyon, hindi biro ang pagsasama nilang dalawa. Hindi, ang batang ito ay talagang sa tingin mo siya ay isang walang katulad na tao. Nakakabaliw ka, napakabaliw ng taong ito. Ang mga kaklase ni Hong Dali ay nagsasalita din sa mahinang boses, at tinanong ni Hong Dali si Gu Feifei, Feifei. Ano ang background ng lalaking ito? Napakayabang niya. Well, si Hong Dali ay nakakita ng maraming mayabang na tao, kaya wala siyang masyadong nararamdaman para sa mga ganoong tao. Ang pinakamahalaga ay ang mga mayabang sa harap niya ay karaniwang walang magandang kahihinatnan. The Chosen One, ibinaba ni Gu Feifei ang kanyang mga labi, normal lang na medyo mayabang dahil sa iyong kakayahan. Pero hindi ko pa nabalitaan na may Chosen One sa aming Shenlong Star Realm. Tingnan ko. She said and took the he came out from his small brain and after searching for a while, he's from the Theron Star Realm. We were supposed to visit US 2 days later, but he actually came early.
The dean said that this person is very aggressive. His character is just so-so, okay, if he didn't work for a while, I'll spare his life. Tingnan mo ang tono niya, ililibre ko ang buhay niya saglit. Ang panganay na kapatid na babae ay napakahusay at nangingibabaw. Nako, hindi mo kailangang mag-alala, huwag mo lang ibig sabihin na manggulo. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, maghihintay ako at tingnan, huwag kang mabalisa. Siyempre, may kanya-kanyang ideya sina Hong Dali at Gu Feifei, ang sumunod kay Anubreta, ang dakilang elder ng Dragon Clan, ay talagang nagalit. Mayabang. Kahit na siya na palaging palakaibigan sa mga tao ay sumimangot at malamig na nagsabi, walang sino man ang maaaring year-okan ang kamahalan ng ating angkan ng dragon. Binata, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Kung tutuusin, siya ang dakilang elder, ang kanyang ang boses na ito ay bahagyang nahaluan ng ilang lakas ng hininga ng dragon. Dumagundong ang echo, at ang mga mahiyain ay maaaring matakot hanggang sa puntong mawalan sila ng mga paa. Ang pinili. Kung. Mahinahong sumagot si Kung, sapat na ba ang pangalang ito? Ang pinili. Itong binatang ito talaga ang napili. Bumantong hininga ang lahat ng naroon. Ang mga pinili ay lubhang advanced na nilalang sa buong universo. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay lubhang marangal at ang kanilang mga pinagmulan ay lubhang mahiwaga. At ang mga ito ay hindi masyadong mahalaga. Ang talagang mahalaga ay ang mga pinili ay lubhang makapangyarihan. Maaari itong maging malakas na higit sa inaasahan ng sinuman. Dumating na pala ang pinili, nang marinig na ang kaharap niya ay ang pinili, inalis din ng dakilang elder ang kanyang galit at tumanggo. Sinabi, kung gayon, maaari akong sumang-ayon sa iyong kahilingan. Hilta, maghandang tanggapin ang hamon ng hinirang. Oo. Agad na naging seryoso ang mukha ni Hilta nang marinig na ang kaharap niya ay ang pinili. Sa mga kinatatayuan, tinitigan ng mabuti ni ang Mutasta ang pinili, at sinabi sa malalim na boses, anak, dapat mong bigyan ng higit na pansin ang kanyang mga pamamaraan ng opens iba. Ang bawat pinili ay napakalakas. At ang mga pag-atake na kanilang ginawa. Napakabihirang magkaroon ng pagkakataong makita ito ng sarili mong mga mata, kaya talagang maswerte tayo na magkaroon ng magandang bagay ngayon. Oo, naiintindihan ko. Tumanggo si Letienstad, ama, tingnan mo ito. Gaano katatag ang pinili? Ayon sa pag-uuli ng tao, ito ay hindi bababa sa ikalimang antas ng Star Realm. Kung ito ba ang pinakamataas, mahirap sabihin. Tungkol naman sa pinili. Binigyan ito ng mataas na papuri ni ang Mutasta. At habang nagsasalita, ngayon ay handa na kaming magsimula. Pinili, huwag mong isipin ako ay magiging maawain dahil sa iyong iba't ibang katayuan. Tinitigan ni Hilta si Sora at same time na sinabi, ang dignidad ng ating Dragon Clan ay hindi isang bagay na maaari mong hamanin dahil lang sa sinabi mong kaya mo. Sora Ye walang reaksyon, at mahinang sinabi niya, sapat na ba ang sinabi mo? Magsimula na tayo. Tao, makipagtulungan ka sa akin. Sumilay ang galit sa mga mata ni Hilta, at ang kanyang matangkad na katawan ay sumugod na parang kidlat, ngunit sa isang kisap mata ay wala siyang laman. Sa kanyang harapan ay umuumbok ang mga kalamnan sa buong katawan. Kasabay nito, ang kanyang orihinal na kalaban na si Liu Shengwen ay nakipagtulungan din sa kanya. Nagpapalabas siya ng itim na dark energy mist. Sabay na sumuntok ang dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Dragon Strike. Pagpapalakas ng dark energy. Boom! Tila kumukulo ang hangin dahil sa pag-atake ng dalawang lalaki, at ang mabangis na alon ng init ay gamulong sa hangin ng walang awang. Ito ay kawili-wili. Agad na umikot ang mga pupils ni Sora, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang katawan sa dalawang magkaibang bagay. Ang kaliwang bahagi ay nababalot ng dark energy na ambon, at sinuntok niya si Liu Shengwen. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay parang Hilta, na may umbok na kalamnan. Salubungin ang kamao ni Hilta. Bang! Bang! Dalawang malambing na boses ang narinig. Ang parehong mga galaw ay nahaharap sa parehong mga galaw. Nanatiling hindi gumagalaw ang katawan ni Sora. Naramdaman na lamang nina Hilta at Liu Shengwen ang isang malakas na puwersa na umaatake sa kanilang buong katawan, at hindi sinasadyang lumipad sila pabalik-balik. Paglabas, iniluwan ni Ling Kong ang isang subo ng dugo, at napaatras ng higit sa 10 hakbang sa mismong paggalaw ni Kong. Natigilan ang lahat. Paano ito nangyayari? Maiintindihan na magagamit ni Kong ang Dark Energy Enhancement ni Liu Shengwen, pero magagamit niya talaga ang Physical Enhancement ng Dragon. Ang Kong na ito ay karapat-dapat na maging pinili, siya ay talagang makapangyarihan. Mataimtim na sinabi ni ang Mutasta, maaari niyang ganap na gayahin ang mga galaw ng kalaban, at kasama ang kanyang makapangyarihang pisikal na katangian, ang sinumang kalaban ay magiging lubhang disadvantage kapag kaharap siya. Ang pinili ay talagang nabubuhay sa kanyang reputasyon. Ganap na ginagaya ang mga galaw ng kalaban. Ano ang ibig sabihin nito? Hanggat ang iyong mga pangunahing katangian ay hindi kasing taas ng kanya, kung ang parehong mga galaw ay nabangga, ikaw lamang ang matatalo. Kaya itong Sora na ito, sa pagpapakita pa lang ng kamay na ito, ay napatingin na sa kanya nang may paghanga ang lahat ng naruroon.
Tunay na kahanga-hanga ang pinili. Lalaban ka pa ba? Hindi man lang nagpatinag ang ekspresyon ni Kung, tumingin lang siya sa dakilang matanda, kung ayaw mong lumaban, kailangan kong magnegosyo. Itong Kung pumunta dito para magnegosyo. May seryoso ba siyang gagawin? Your Excellency, what you mean is, medyo hindi rin sigurado ang Great Elder sa kahulugan ni Kung. Hindi malinaw kung ano ang gusto niyang gawin dito bilang Chosen One o Chosen One mula sa ibang Star Realms. Sino sina Hongdali at Gu Feifei? Nandito ba sila? Tumingin si Kung kay Hongdali at malakas na sinabi, pumunta ako ngayon dahil nabalitaan kong napakalakas ninyong dalawa, kaya naparito ako para hamanin kayo. Kung narito kayo, bumaba ka. Oo naman, nandito sila para sa aking munting sinta. Tinitigan ni Huai Yaling si Kung at lihim na sinabi, kung maglakas loob kang hawakan ang buhok ng aking munting sinta, malaki ang gagawin kong pinsala sa aking katawan at papatayin kita. Itong Kung, nandito ka ba para maghanap ng tao? Gusto mong hamanin sina Hongdali at Gu Feifei? Sa isang iglap ay napako ang mga mata ng lahat sa kanilang dalawa. Talagang pumunta ang taong ito upang makita kami, tumingin si Hongdali kay Gu Feifei. Bigla siyang gustong tumawa. Dumating ang isang pinili na nagmamadaling hamanin ang isang banal na pinili at isang hinirang na mahika. Anong klaseng espiritu ito? Ito ang diwa ng pagiging walang takot at aktibong dumarating upang humanap ng pambubugbog. Bumaba ako at babaliin ko ang leeg niya. Tumayo si Gu Feifei, naiinis ako sa mga taong gustong hamanin ako kapag sila ay naiinip. Well, tiyak na hindi magugulat si Hongdali kapag sinabi niya ito. Pero halatang may iba siyang plano. Huwag kang mag-alala, Feifei, makinig ka lang sa akin kapag bumaba ka na. Hehe, I think we'll have some fun this time. Sa wakas ay tumayo si Hongdali at hinayla si Gu Feifei pababa. Dapat kang makinig sa akin, maglagay tayo ng isang magandang palabas. Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa venue. Sa oras na ito, lahat ng nasa audience ay nagpipigil ng hininga. Si Gu Feifei ang hindi mapag-aalinlangan ng pinakamalakas na tao sa maalamat na Super Seminary, at si Hongdali ay isang sumisikat na bituin na kamakailan lamang ay lumitaw. Sa pagsasanib nilang dalawa, kakayanin kaya ni Kung? Ang pangalan mo ay Kung. Tumayo si Hongdali sa harap ni Kung at nagtatakang nagtanong, bakit ka bumangon at pumunta rito? Napaka-energetic mo pagkatapos maglakbay ng napakalayo. Bueno, ang pangungusap na ito ay talagang hinihingal. Mula sa kaibuturan ng aking puso. May nagsabi sa akin na ikaw at si Gu Feifei ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa Super Seminary. Walang itinago si Kung, kaya pumunta ako para tingnan. Sinong bastard ang nag-ayos sa akin ng ganito? Agad na tumalon si Hongdali nang may galit at malakas na sinabi, ako ay isang aliberga. Hindi ako isang walang katulad na Panginoon. Kung gusto mong lumaban, hindi mo ba ako lalapitin? Kung ikukumpara sa aking mga kaklase, ako ay isang mahinang grupo. Kung ikukumpara sa iyo, ang napili. Ako ay higit na isang mahinang grupo. Bakit mo ako gustong makipag-away sa akin? Hindi ko gagawin ito. Napaupo pa siya sa lupa at sinabing, halika, lumaban ka kung gusto mo. Hindi ako lalaban. Isa lang ang paraan ng alibughang anak para masolusyonan ang problema, gumastos ng pera. Kung hindi mo kayang lutisin ang problema sa pera, kamatayan na lang ang hinihintay mo. Natigilan ang lahat sa audience. Ang Hongdali na ito ay hindi man lang manggahas na kumilos. Hoy, biglang ngumisi si Lichtenstein at sinabing, ano ba kasing tanga na hindi man lang nangangahas gumawa ng kahit ano? Anong ginagawa niya dito? Bilang resulta, sa sandaling ito, umupo rin si Gu Feifei, okay? Kung hindi kikilos si Dali, hindi rin ako kikilos. Susuko ako at magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kayo. Napaatras si Kung Kuang at galit na sinabi, harap mo ako. How dare you just admit defeat? This time mas maganda pa. Humiga na lang si Hongdali sa lupa at komportableng tumalikod, kung hindi mo ako kayang talunin, aminin mo na lang ang pagkatalo. Ano ang kahihiyan? Wala kaming sama ng loob. Tuwang-tuwa ang iba na maging gunman, kung ako sa iyo, babalik na lang ako at bugbugin ang sino mang manloloko sa iyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Kung. Siya ay medyo nagmamadali nang dumating, at saglit na tiningnan ang impormasyon ni Gu Feifei at Hongdali. Siyempre, napanood din niya ang video ng nakaraang pakikipaglaban ni Hongdali kay Bei Yuanqing natural na sinusubaybayan ang silid-aralan. Nang tingnan niya ito, natuklasan niya na ang Hongdali na ito ay tila napakalakas, ngunit hindi kasing lakas ng inaakala niya. Para kay Gu Feifei, hindi pa banggitin ang video ng kanyang pagkilos, hanggang ngayon ay wala pang sinuman sa Super Seminary ang nakapagpilit sa kanya na gamitin ang kanyang tunay na kakayahan. Ito ay humahantong sa isang napakakagiliw-giliw na kababalaghan iniisip ni Kung na maaaring napakalakas ni Gu Feifei at Hongdali, ngunit hindi sila dapat maging mas malakas. Ngayon ang dalawang taong ito ay direktang umamin ng pagkatalo, at talagang naniniwala siya. Well, dahil inaamin mo ang pagkatalo mo, hindi kita pipilitin na kumilos. Tumalikod at umalis si Sora hinamon niya ang dalawa na pagbutihin ang kanyang sarili, dahil pareho na silang sumuko, hindi na niya kailangan pang humiling sa iba na kumilos, hindi ba?
Kaya't sinabi niya habang naglalakad, tuloy kayo, babalik ako kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo siya sa isang kisap mata, at hindi nagtagal ay hindi na siya nakita. Kabanata 1126 na talagang nakagawa si Kemengmeng ng isang pambihirang tagumpay. Pagkaalis ni Kung, saglit na tumahimik ang buong eksena ng kompetisyon, at pagkatapos ay sumabog ito sa isang iglap. Ano ang nangyayari? Okay lang kung aminin lang ni Hong Dali ang pagkatalo ng hindi kumikilos, ngunit inamin din ni Gu Feifei ang pagkatalo. Paano ito posible? Si Gu Feifei daw ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1 tao sa Super Seminary. Baka nakita mo na. Mas mataas ang lakas ni Kung kaysa sa akin, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. Sino ang nakakaalam, ang nangyari ngayon ay kakaiba. Pakiramdam ko ay may isa pang dahilan para dito. Ngunit nag-uusap ang mga bulaklak sa mga kinatatayuan. Gayunpaman, ngumiti si Yuling na may kasiyahan at sinabi sa kanyang sarili, napakadaling kontrolin ang bastard na ito. Siya ay isang material para sa magagandang bagay, haha. Sa kabilang banda, bahagyang pinaikit ni Ang Mutista, isang malakas na lalaki mula sa Flame Dragon Clan, ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi, anak, nakita mo na ba itong Hong Dali? Siya ay kalmado at hindi pa bigla-bigla kapag nangyari ang mga bagay-bagay. Alam niya kung paano umiwas sa mga panganib at hindi mainitan ang ulo. Siya ay napakalakas. Pare, ang sinasabi mo, buti na lang at umamin na siya sa pagkatalo. Nagtataka na tanong ni Letienta, bakit? Kailangan mong malaman na sa maraming mga kaso, ang pinakamahusay na pagpipilian ay upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang labanan. Nakangiting sabi ni Ang Mutista, huwag kang magsasabi ng kahit ano kapag nakakaharap ng mga hamon. Tanggapin mo na lang at pagngangalit mo ang iyong mga ngipin kapag nanalo ka. Ganyan ang ugali ng isang hanggal na tao, at hindi ito ipinapayong para sa isang matalinong tao. At hindi mo ba nasusumpungan na ito ay lubhang kakaiba? Well, there is a hidden meaning in his words. May sinadya bang humantong sa kanya dito? Mabilis na naunawaan ni Letienstad. Tama, ginagamit bilang gunman, haha. Sa venue, nakaupo sa lupa si Hong Dali na nakangiti. Hindi man lang siya nakaramdam ng panlulumo pagkatapos umamin ng pagkatalo. Anyway, nakangiti siya ng napakasaya. Dali, hindi ko masabi. Medyo nakaka-relax ka, nakangiting sabi ni Gu Feifei, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Ano ang plano mo sa oras na iyon? Napakasimple nito. Walang hindi masasabi, sabi ni Hong Dali, itong napiling nagngangalang Kung ay halatang sadyang pinamunuan dito. At ang taong humiling sa kanya na hamunin tayo ay tiyak na si Bei Yuanqing iyon. Walang sino man ang maaaring magpangalan sa kanya partikular na hamunin ako. At makinig ka. Batay sa sinabi ni Sora at sa kanyang ginawa, ang taong ito ay halatang palaban na baliw. Kung talagang ipaglalaban mo siya, kung talagang matatalo ka sa kanya, kung talagang mananalo ka sa kanya, tiyak na matatalo ka sa kanya. Kaya mas mabuting wag na lang mag-away. Tumango si Gu Feifei at sinabing, magpanggap na lang tayo na hindi natin siya matatalo at aminin ang pagkatalo. Dumating siya at nalaman niyang niloko siya. Ngayon, pagbalik niya, natural na niyang hahanapin si Bei Yuanqing para ayusin ang score. Hindi masarap sa pakiramdam na gawing sandata. Bumaba ka at magsaya sa panunood nito. Haha, ano ang ibig sabihin ng panalo o pagkatalo? Alam na ang kabilang partido ay ginagamit bilang isang sandata, kung nagmamadali kang lumaban, ito ay isang maso na ang paghiling sa taong ito na lumaban ay ang tamang pagpipilian at malinaw naman, sa pagkakataong ito, ang pamilyang Bei ay maaaring magsaya sa panunood nito. Sige, balik muna tayo. Huwag ka munang uupo dito. Napakalamig ng lupa. Tinapik ni Hong Dali ang kanyang puwitan at tumayo. Shenzi, nga pala. Sasali ka pa ba sa susunod na kompetisyon? Sa tingin ko medyo nakakainip. Okay lang na hindi sumali, mas masaya ang stocks. Nakaka-addict talaga ang stock trading, lalo na pagkatapos maging banker. Kaya't inaasahan na ngayon ni Gu Feifei ang patuloy na pangangalakal ng mga stock sa dimensyong iyon. Bumalik ang dalawa sa kani-kanilang upuan, at sinabi ng mga estudyante na normal lang na hindi sila nakikipagkompetensya kay Kung. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ni Gu Feifei ay hindi nabulabog. Gaano man kalakas si Kung, hinding-hindi siya magiging mas malakas kaysa kay Gu Feifei. Malinaw, ang pakikisangkot sa isang napili ay talagang hindi isang bagay na gagawin ng isang matalinong tao. Sa bagay, walang may gusto sa gulo. Well, ngayong tapos na ang usapin, magpapatuloy ang martial arts competition. Ang sipa ng pinili sa himpapawid ay hindi nagdulot ng maraming kaguluhan, at inihayag ng dakilang elder na magpapatuloy ang kompetisyon. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay nagsimulang muling makipagkompetensya sa larangan sa ibaba, ngunit ang pinakamataas na henyo ng nakababatang henerasyon ng Yanlong Clan, si Chris Nata, ay tumingin kay Hong Dali, at ang kanyang mga mata ay unti-unting pumutok sa kaakit-akit na kinang. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang hindi kumilos sina Hong Dali at Gu Feifei. Malinaw, sa lakas ni Gu Feifei, tiyak na hindi isang pantasyang talunin si Kung. Ngunit hindi kumilos si Hong Dali, at gayon din si Gu Feifei, na labis na ikinagulat ni Kemengmeng. At pagkatapos ng ilang sandali na pag-isipan, nalaman ni Kemengmeng ang lahat ng mga kasukasuan,
at ang kanyang pangunawa ay agad na umabot sa isang malaking antas. Ang lakas ay hindi ganap, ang karunungan ay napakahalaga din. Hindi ka maaaring maging walang ingat. Kung magagamit mo ang karunungan upang mas mahusay na malutas ito, pagkatapos ay huwag gumamit ng puwersa. Bamulong si Kemengmeng, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Hehe, ngayon marami akong natutunan kay Dali. Nang maisip niya ito, bigla siyang napatayo, ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa isang nakakabighaning malambot na liwanag. Ito ay. Ang kakaibang pag-uugali ni Kemengmeng ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng dakilang elder sa madla. Tiningnan ng dakilang elder ang estado ni Kemengmeng at agad na nagulat, nakalusot talaga siya. Ang batang ito, haha, talagang isang henyo na 1,000 taon palang nakita ng aming angkan ng Yanlong. Talagang makakalusot siya sa oras na ito. Nakakamangha, hindi masama. Si Krishnata talaga ang nakalusot. Biglang tumayo si Ang Mutista, nakakamangha. Ang batang ito ay makakalusot sa oras na ito, nakakamangha talaga. Halika, anak, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Huwag palampasin ito. Sa sandaling gumawa ka ng isang pambihirang tagumpay, karaniwan kang magkakaroon ng pagnanasa na magsanay. Sa oras na ito, madalas na ito ang pinakamadaling yugto upang makita kung paano siya nakakalusot. Kapag ganap na niyang natunaw ang nilalaman ng kanyang pambihirang tagumpay, magiging mahirap makita kung paano niya ito nagawa. Naiintindihan. Agad na tumalon si Lichtenstein sa field at sinabi sa direksyon ni Kemengmeng, Kemengmeng, gusto kitang hamanin. Bumaba kasama niya ang isa pang binatang malakas na lalaki mula sa Dragon Clan, tumingin din si Lei Slita sa direksyon ni Kemengmeng, Kemengmeng, bumaba ka kaagad at tingnan natin kung anong antas ang naabot mo ngayon. Si Kemengmeng ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa oras na ito, na umaakit sa pagkamausisa ng lahat. Hong Dali he greeted her with a smile, Mengmeng, congratulations, you actually broke through. I treat you to a treat pagbalik mo, hehe. Casual lang niya itong binati, ngunit hindi niya inaasahan na si Mengmeng ay yuyuko ng seryoso kay Hong Dali. Yumuko at nakangiting sinabi, Dali, salamat. Kung wala ka, mahihirapan talaga akong makalusot. Ano ang ibig sabihin nito? Wala naman tayong ginawa diba? Di kaya may bago tayong skill, tingnan natin kung sino ang makakalusot. Nang ma-curious ang iba, bahagyang tumalon si Kemengmeng at matikas na pumasok sa court. Pagkatapos ay ngumiti siya sa Letienstad at Leslie Tower at sinabing, salamat sa inyong dalawa sa pagsasanay sa akin. Magiging mahusay ang aking pagganap. Si Kemengmeng ang unang henyo ng Yanlong Clan. Kahit cute ang personalidad niya, siguradong hindi siya mahina sa lakas. Agad namang tumanggaw sina Letienta at Leslie Eta. Mag-ingat ka. Bagamat karaniwang hindi gusto ng Letienstad at Leslie Tower ang isa't isa, talagang malakas sila. Kapag nagsanib puwersa ang dalawang tao, tiyak na hindi ito kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Sa oras na ito, lahat ng manunood ay nakatingin sa tatlong tao, o sa tatlong dragon, na nagtataka kung anong antas ang naabot ni Kemengmeng sa tagumpay na ito. Pagkatapos ng lahat, sa mahabang taon ng angkan ng dragon, tiyak na hindi madaling gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Gawin natin. Bahagyang tumanggaw si Kemengmeng sa kanilang dalawa, at pagkatapos ay naglagay ng poster ng napakasual. Sa pagharap sa numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon sa angkan, lalo na sa isang babae, hindi naglakas loob na maging pabaya sina Letienta at Leslie Eta, at agad na namamaga ang kanilang mga kalamnan. Ito ang kakaibang paraan ng pakikipaglaban ng Dragon Clan matapos silang mag-transform sa anyo ng tao. Ito ay lubos na makapagpapalabas ng lakas ng katawan. Pero hindi man lang nag-react si Kemengmeng, hinihintay na lang ang aksyon nilang dalawa. Si Ang Mutista, ang Great Elder at iba pang adultong dragon ay lahat ay nagpipigil ng hininga, gustong makita kung gaano kalayo ang nalampasan ni Kemengmeng. Mag-ingat ka. Sa oras na ito, sabay na sumugod sina Letienstad at Leslie Tower patungo sa Kemengmeng. Ang kanilang mga kamao ay nagdala ng mabangis na hangin, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Kemengmeng. Sa mga panloob na kompetisyon sa mga Dragon Clan, karaniwang tinatanggap na ang mga trick gaya ng Dragon Breath at Dragon Flame ay hindi maaaring gamitin. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang ganitong uri ng talento, at walang gaanong pagkakaiba. Sa makatuwid, kapag nakikipagkumpetensya, ang mga katangian ng katawan ay madalas na inihambing. Ngunit sa oras na ito ngayon, malinaw na naiiba ito ang direksyon ng pambihirang tagumpay ni Kemengmeng ay hindi upang madagdagan ang mga katangian ng katawan. Sa pagharap sa pagkubkob ng dalawang lalaki, ang figure ni Kemengmeng ay nagsimulang gumala-gala, tulad ng isang paro-paro sa isang bulaklak, na gumagala-gala sa pagkubkob ng dalawang lalaki, mukhang napakaaliw at payapa, na parang naglalakad sa isang hardin. Nang magsimula ang laban, bagamat napakabangis ng opens iba ni Letienstad at Leslie Tower, hindi man lang nila ginalaw ang damit ni Kemengmeng. Si Kemengmeng ay gumagala sa pagitan ng mga pag-atake ng dalawang lalaki, at paminsan-minsan ay nakahanap ng isang kapintasan upang ihagis ang isang suntok, ngunit agad na hinaranggan ng isang responsable para sa depensa. Nang mag-counter-attack ang dalawa, umalis na si Kemengmeng sa lugar at sumuntok. Anino lang niya. Saglit na nag-away silang tatlo, at biglang may na-realize si Kemengmeng.
Tumalon siya mula sa pangkat ng labanan, bahagyang ngumiti, at sinabing, naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito ay nagsimula na siyang magkusa sa pag-atake, ngunit halatang iba ito sa sitwasyon ngayon. Hindi pareho. Hindi masyadong mabilis ang mga galaw ni Kemengmeng, at ang bawat suntok ay hindi gaanong lakas, ngunit halos dumampi ito sa laman. Sa ilang paghinga lang, natatakpan na ng mga sugat sina Letianstad at Laslita. Nakatanggap siya ng hindi bababa sa 30 suntok. Ito ay dahil nagpakita ng awa si Kemengmeng at hindi niya ginamit ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kung hindi ay siguradong nakahiga na ang dalawa. Galing. Napatayo bigla si Ang Mutista. Ang mga kilos ni Kemengmeng kanina ay talagang hindi kanais nais na sabihin. Nakita niya ang buong proseso, ngunit sa tuwing umiiwas si Kemengmeng, iniiwasan lang niya ang mga pag-atake ng dalawang tao, at pagkatapos ay ganap na gumanti, na may kabuuang 31 ganting atake. Sa pagkakataong ito, kabuuang 31 suntok ang kanilang natanggap. Maaaring ito ang maalamat na pamamaraan ng paggalaw sa antas ng hangin. Nagulat din ang dakilang matanda. Ang higanteng angkan ng dragon ay palaging magaspang at matapang. Karaniwan silang nakikipagkompetensya sa pisikal na fitness at talento, ngunit bihirang magkaroon ng antas ng martial arts. Ngunit ngayon ay talagang naintindihan na ni Kemengmeng ang maalamat na breeze level movement technique. Kabanata 1127 marami akong nakuha. Napakagaling ni Kemengmeng. Talagang naiintindihan niya ang mga kasanayan sa paggalaw sa antas ng simoy ng hangin. Pinuri rin ito ni Gu Feifei sa mga stand. Breeze level movement technique. Ano iyon? Tanong ni Hong Dali. Ito ang antas ng mga kasanayan sa katawan na ibinubuod ng mga nakatatanda sa martial arts. Ipinaliwanag ni Gu Feifei, ang unang antas ay tinatawag na hurricane level, na nangangahulugan na ito ay dumarating at aalis tulad ng mga bagyo at kidlat, marahas at mabilis. Ang antas ng kakayahan ng katawan na ito ay kilala sa bilis nito. Karamihan sa mga nakakaharap natin ay nasa antas na ito. Well, paano ang pangalawang antas? Tanong ulit ni Hong Dali. Ang pangalawang antas ng paggalaw ay ang simoy ng hangin, nakangiting sabi ni Gu Feifei. Ibig sabihin, ang kanyang paggalaw ay parang simoy ng hangin na umiihip sa paligid mo. Bagamat ito ay hindi masyadong mabilis, hindi mo siya matamaan, ngunit maaari niyang hipan kita. Ito ay madaling maunawaan. Kapag umihip ang simoy ng hangin, matatenggay ka lang, ngunit kung gusto mong lumaban, hindi mo mahuli ang mga galaw ng kalaban. Ang ikatlong antas ay tinatawag na walang hangin na antas. Nagpatuloy si Gu Feifei, ang ibig sabihin ng walang hangin ay kung saan-saan. Ang hangin ay umaagos na hangin. Kapag ang hangin ay umaagos, palagi mong maaabutan ang direksyon nito. Ngunit walang hangin ang antas ng hangin ay kamangha-mangha. Ang hangin ay wala pa rin ngunit kahit saan. Sa antas na ito, maaari kanyang salakayin sa anumang anggulo, ngunit hindi mo alam kung nasaan siya. Sobrang nakakatakot. Nakaramdam ng kilabot si Hong Dali nang marinig niya ito. Ang unang dalawang antas ay maayos, ngunit hindi ba ang ikatlong antas na ito ay nangangahulugan na ito ay malapit sa kawalan ng kakayahan? I wonder kung may nakaabot na sa ganitong level. Feifei, tanong ni Hong Dali, kung gayon alam mo ba kung sino ang nakaabot sa antas na ito? Ikaw ba? Medyo atraso pa ako, umiling si Gu Feifei, ngayon ay maituturing na lamang ito bilang simoy ng hangin. Alam ko na ang pinuno ng pamilya Hong, ang lolo mo, ay malapit nang maabot ang antas ng Wu Feng. Ang ulo ng pamilyang Bei at ang pinuno ng pamilyang Zhu ay dapat na halos pareho. Oh, siya nga pala, ang presidente ng aming super seminary ay malapit din. Ang matandang iyon ay malapit din. Damn it! Ngayong sa wakas ay alam na ni Hong Dali kung gaano kalakas si Gu Feifei, hindi nakakagulat na hinawakan niya ang ulo ni Bei Yuanqing nang may perpektong katumpakan. Si Bei Yuanqing ay hindi man lang nang ahas na lumaban. Ito ay ganap na dalawang kaharian, tama ba? Siyempre, marami pa rin ang nakakaalam tungkol sa tatlong antas na ito ng Shenfa. Nang makitang si Kemengmeng ay talagang nakalusot sa antas na ito, lahat sila ay sabay-sabay na naghiyawan, Kemengmeng, ang galing. Talagang nakalusot siya kay Shenfa. Okay. Iyon na. Okay. Magaling. Ang mga naruroon ay maaaring ang Dragon Clan o ang Shenlong Royal Family. Lahat sila ay mga taong nakakita ng mundo. Parang hindi pa sila nakakita ng mga henyo. May isang napakaganda at talentadong tao na nakaupo sa tabi nila. Si Gu Feifei, ang panganay na kapatid na babae na hindi nag-iisip ng second hand. Pero itong si Kemengmeng ay talagang lampas sa inaasahan ng lahat. Haha, Kemengmeng, binabati kita. Sina Letianstad at Leslie Tower ay sabay na nakipagkwentuhan sa kanilang mga kamao at bumati, hindi ko inaasahan na makakalusot ka sa kilusan ng simoy ng hangin. Talagang kamangha-mangha. Sa katunayan, sa mga tao, ang kilusan ay hindi marami ang nakagawa ng mga tagumpay, at nais ng Dragon Clan na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa bagay na ito. Ngunit ito ay mas mahirap. Ito ay tulad ng dahilan kung bakit mahirap para sa isang napakalakas na tao na maging kasing flexible ng isang unggoy.
Hehe, swerte din ako, ngumiti si Kemengmeng, medyo hindi pa nasisiyahan, gusto mo bang tumawag ng dalawa pang tao at magsanay kasama ako sandali? Ito ay isang panaginip na totoo, agad na tumanggo sina Letienstad at Lilita bilang pagsang-ayon at sumigaw sa mga kinatatayuan, Fadalista. Hilta. Bumaba at magsanay muli kasama si Kemengmeng. Okay. Dalawang itim na figure ang bumaba mula sa kinatatayuan, ito ay ang nakababatang henerasyon. Dalawa pang henyo. Fadalista at Hilta. Sa pagkakataong ito ay alam na ng lahat na si Kemengmeng ay nakabisado ang breeze level movement technique, kaya dumating silang dalawa na may dalang armas sa pagkakataong ito. Isang mahabang espada, isang heavy metal na sibat, at isang pares ng malalaking metal na martilyo na tumitimbang ng ilang libong kilo. Sa kanilang apat, si Letienta ang may pinakamalakas na pisikal na katangian at gumagamit ng kanyang mga kamao. Ang Leslie Tower ay medyo flexible at pumipili ng mahabang espada. Gumamit si Fadalista ng sibat upang tumulong, at sa huli ay pumili si Hilta ng metal na martilyo upang lumikha ng presyon. Masasabing bawat isa sa apat na armas na ito ay may kanya-kanyang gawain. Bagamat ang Dragon Clan ay bihirang gumamit ng mga armas, hanggat ang mga bagay na ito ay ginagamit ng kaunti at pamilyar sila sa isa't isa, sila ay magiging lubhang mahirap na pumutok kapag pinagsama. Sa pagharap sa ganoong lineup, hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot si Kemengmeng. Ngumiti siya at sumama sa battle group nang walang sabi-sabi. Gumamit ng magkabilang kamao si Letienstad at siya ang unang umatake, habang pinalibutan siya ng tatlo, na patuloy na nagdudulot ng pressure kay Kemengmeng. Sa simula, ang limang tao ay nag-aaway ng magulo. Ang bawat isa ay hindi nakipagtulungan ng maayos sa isa't isa, at ang bawat isa sa kanila ay lumaban sa kanyang sariling paraan. Si Kemengmeng ay hindi pa sanay sa mga kasanayan sa paggalaw sa antas ng simoy, kaya medyo mahirap ipaglaban. Ngunit hindi nagtagal, naging bihasa ang apat ng Letienstad. Sa apat, si Hilta, na may hawak ng sledgehammer, ang responsable sa pangunahing pag-atake, ang mahabang espada ng Leslie Tower ay nagbigay ng takip, at ang mga kamao ni Letienstad ay responsable para sa pagdaragdag. Si Fadalista, na huling gumamit ng sibat, ay tumatabi upang pigilan ang porma sayon. Bilang isang resulta, ang presyon ni Kemengmeng ay agad na tumaas, na ginagawang mas mahirap na umiwas. Sa kabutihang palad, ito ay isang panloob na kompetisyon sa pagitan ng Dragon Clan, kaya walang gumawa ng isang nakamamatay na hakbang at nagbigay ng oras sa isa't isa upang mag-react. Kaya lang, pagkatapos ng 12 ng pag-ikot, mas naging makinis ang mga galaw ni Kemengmeng, at naging mas madali at mas madaling umiwas. Lagi niyang naaalala ang paraan na ginamit ni Hongdali noong kaharap si Kung noon. Hindi siya gumamit ng malupit na puwersa para labanan ang kanyang kalaban ng direkta, ngunit piniling gumamit ng katalinuhan para ma-pressure siya. Pagkatapos ng 12 ng round, biglang ngumiti si Kemengmeng, at gumawa muna ng maliit na galaw sa harap ng Letienstad. Nang sumuntok si Letienstad, sinuntok ni Kemengmeng ang kanyang bahagyang inilipat sa kanan ang puwersa ng kamao, at sa sandaling ito ay napatay si Leslie Tower, na may hawak na mahabang espada. Nang makitang nawawala sa kanyang mga mata si Kemengmeng, kung muli siyang tumusok ng espada, kailangan niyang tamaan si Letienta, kaya mabilis siyang umatras. Ngunit sa oras na ito, gumawa ng isa pang maliit na hakbang si Kemengmeng. Dinala niya ang mahabang espada ng Leslie Tower patungo sa dobleng martilyo ni Hilta. Nagkaroon ng malakas na putok, ang mga espada at mga martilyo ay nagsalubong, at ang espada ay nabasag sa lugar. Sa mga piraso. Sa oras na ito, nasa likod na ni Fadalista si Kemengmeng. Sa pagtulak sa kanya, si Fadalista ay sumubsob kay Letienta, at nagyakapan silang dalawa at gamulong sa lupa. Sa oras na ito, ang huling natitirang Hilta ay hindi pa nagre-react. Hinawakan na ni Kemengmeng ang sibat ni Fadalista at nagkunwaring putok kay Hilta. Nang sasalakayin na sana ni Hilta, mabangis na ang kamay nito. Sa bahagyang pamamanhid, ang metal na martilyo na hawak sa kanyang kanang kamay ay umabot sa daliri ni Kemengmeng, umiikot na parang bola. Ngunit sa isang kisap mata, neresolbo ang pagkubkob sa pagitan ng apat na tao. Nanahimik ang buong paligid, at walang nang ahas na maniwala sa kanilang nakikita. Bagamat wala sa limang tao ang gumamit ng kanilang tunay na kakayahan sa kompetisyon ngayon, ang buong proseso ay nakasilaw pa rin sa lahat. Natahimik ang lahat sa audience sa loob ng kalahating minuto, at pagkatapos ay tumayo ang lahat at pinalakpakan si Kemengmeng. Hindi mabilang na mga kabataan mula sa tribo ng dragon ang sumigaw ng malakas, "Kemengmeng, good job! Napakahusay mo! Mahal kita! Kemengmeng, napakahusay mo! Napaka-perpekto ng serye ng mga pagkilos na iyon. Natulala talaga ang matanda." Napakalakas ng kakayahan ni Kemengmeng, tumanggaw si Gu Feifei at pinuri, hindi man lang ito mas mahusay kaysa sa ordinaryong kasanayan sa paggalaw sa antas ng hangin. Sa oras na ito, pinupuri ng lahat sa madla ang mahusay na pag-unlad ni Kemengmeng. Lumingon si Mengmeng, ngumiti ng matamis kay Hongdali, at sinabing, "Dali, salamat. Mas makapangyarihan pa sa inaakala ko ang natutunan ko. Hehe. I treat kita ng hapunan pagbalik ko."
Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong at nakaramdam ng pagkalito. Kakaibang sinabi niya, wala akong ginawa. Bakit gusto mo akong pasalamatan? Wala akong pakialam. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Halatang nasa mood si Kemengmeng. Mahusay, palaging nakangiti habang nakatayo sa field. Kemengmeng, ang iyong mga kasanayan sa paggalaw ay napakaganda. Lumapit ang apat ng Letian stud at bumati, kahit nagkaroon kami ng agwat sa pagitan namin noon, hindi masyadong halata. Ngayon parang sa pagitan namin, hindi na gaanong kalakihan ang gap nila gaya ng dati. Kailangan naming mag-ensayo ng husto pagbalik namin, kung hindi, masyado kaming mahatak sa inyo. Tumango si Leslita bilang pagsang-ayon, ngunit tumingin ang lalaki kay Hong Dali sa entablado at bumantong hininga. Ngunit kahit na anong paraan ang paglusot mo, isa kang higanteng dragon, at bawal kang umibig sa taong iyon, Hong Dali. Ang swerte ay hindi napupunta sa mga tagalabas. Kahit na gusto mong humanap ng makakasama, isa lang ang makikita mo sa loob ng ating Dragon Clan. Mabangis na tumango ang tatlo. Si Kemengmeng ay talented, maganda, at may cute na personalidad. Siya ang perpektong kasosyo sa puso ng hindi mabilang na mga kabataang Yanlong, kaya ngayon ay itinuturing nila si Kemengmeng bilang isang kayamanan. Kung si Kemengmeng kung umibig sila sa isang tao na nagngangalang Hong Dali, malamang na maguguluhan sila. Tao. Paano sila mai-inlove kay Hong Dali? Namula ang mukha ni Kemeng dahil sa kahihiyan, hindi ko nasasabihin sa iyo, puro kalokohan ang pinag-uusapan mo, oo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kinatatayuan, naiwan silang apat na nakatingin lang sa isa't isa, hindi sigurado sa iniisip ni Kemengmeng. Si Hua Yaling, na nakaupo sa stand, ay tumingin kay Kemengmeng na bumalik sa kinatatayuan, at lihim na sinabing nakangiti, mukhang malaki na ang natamo ng ating munting sinta sa paghiga. Ang anghel na ginamit bilang gunman na si Chosen kung ay tiyak na mahihirapan kay Bei Yuanqing kapag siya ay bumalik. Sa isang makapangyarihang kapareha tulad ni Chris Nata, at si Gu Feifei ay malinaw na makakasama niya, haha. Ang dahilan kung bakit pumunta rito si Hua Yaling ay dahil sa takot niya na malagay sa panganib si Hong Dali dahil palihim siyang pinatay ni Bei Shiwei. Ngayong nakikita kong napakaganda ng relasyon niya kina Gu Feifei at Chris Nata, mas gamaan agad ang pakiramdam ko. Bilang resulta, sa sandaling ito, isang malaking dagandong ang nagmula sa isang lugar sa kailaliman ng apoy. Boom! Sa isang marahas na pagsabog, isang figure ang sumabog mula sa usok mula sa hotel, lumipad ng ilang libong metro sa himpapawid, at bumagsak ng diretso sa direksyon ng martial arts field. Boom, 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 hindi ko alam kung ilang gusali ang natambas sa daan. Nang tuluyang mahulog ang figure sa martial arts arena, gamulong ito ng 12-12 metro bago tuluyang huminto. Kabanata 11:28, gumuhit ng dalawang malalaking steam bombs. Ang lalaking ito ay nakasuot ng asul na baluti, at si Hong Binhao ang ipinadala ni Hua Yaling ng pamilyang Hong upang lihim na protektahan si Hong Dali. Ang sitwasyong ito ay biglang nangyari na walang nag-react. Si Hua Yaling naman ay agad na nagtago. Nahaharap sa ganoong eksena, agad siyang tumugon sa pamamagitan ng pananitilang pareho at pakikibagay sa lahat ng pagbabago. At sa sandaling ito, mula sa kabilang panig ng nagninangas na kalaliman, isang figure ang sumugod na parang kidlat. Isa pang kabataang malakas na lalaki mula sa pamilyang Hong ang responsable sa lihim na pagprotekta kay Hong Dali, si Hong Weicheng. Binhao, kamusta ka? Inabot ni Hong Weicheng si Hong Binhao na nakahandusay sa lupa at mabilis siyang tinulungang makatayo. Totoo na may ilang struggle sa loob ng pamilya, at totoo rin na nag-compete sila sa isa't isa noon. Ngunit sa ganitong sitwasyon kapag kaharap ang isang dayuhang kaaway, natural na hindi mo maaaring iikot ang iyong mga siko palabas. Nag-aalalang sinabi ni Hong Weicheng, makakapagsalita ka pa ba? Sino ang maaaring gumawa ng anuman? Pagkatapos ng lahat, si Hong Binhao ay isang pang-apat na antas na eksperto sa Star Realm. Bagamat siya ay natangay sa malayo at malubhang nasugatan, ang kanyang buhay ay hindi nanganganib. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, ito ay si Bei Shihui mula sa pamilyang Bei. Mag-ingat, siya na talaga. Kinagat ng galit ni Hong Wei ang kanyang mga ngipin, alam kong darating siya, ngunit hindi ko inaasahan na maglalakas loob siyang atakihin ka ng ganoon kaga. Ang lugar kung saan nahulog si Hong Binhao sa oras na ito ay ang martial arts arena ng Dragon Clan. Kahit na humiram siya ng lakas ng loob ni Bei Shihui, hindi siya kailanman mangangahas na kumilos ng direkta, kaya't si Hong Weicheng ay sumugod patungo sa direksyon kung saan si Hong Binhao ay natamba ng walang sabi-sabi, teka lang, hahanapin ko siya para sa paghihiganti. Nawala siya sa isang kisap mata. Hindi pa rin ako mapakali. Tumingin si Hua Yaling kay Hong Weicheng na naglalakad palayo, palihim na umiling, at sinabing, pero normal lang ito. Kung hindi mo aalisin si Bei Shihui, tiyak na hindi ka makakatulog ng mapayapa. Gusto ko lang hanapin si Bei Shihui na nagsanib ng nagbabagong Soul Stone. Shihui. Hindi madali. Sa oras na ito, lahat ng nasa field ay nagtipon-tipon dahil sa napakalaking pagbabago. Naglakad si Hong Dali sa harapan at siya ang unang nakarating sa Hong Binhao at sinabing, ikaw ba ay mula sa aming pamilyang Hong?
Ang taong nasa harap niya ay maaaring ang taong sinabi ng kanyang lola na si Hua Yaling na lihim na nagpoprotekta sa kanya, kaya labis pa rin ang pag-aalala ni Hong Dali tungkol dito. Nang Master Dali, mag-ingat, apurahang sabi ni Hong Binhao, huwag kang masyadong lumapit sa akin, mag-ingat sa lalaking papalapit sa iyo ni Bei Shihui. Ang nagbabagong soulstone ng Bei Shihui ay maaaring mag-transform sa iba't ibang anyo. Dati, naging buhok. Nagtagumpay ang sneak attack matapos na ikabit sa katawan ni Hong Binhao. Ngayon ay malapit nang makipag-ugnayan sa kanya si Hong Dali, at alam ng Diyos kung nasa malapit si Bei Shihui. Kung nangyari ito kay Hong Dali, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Hindi. Little darling, please come forward. Si Hua Yaling ay balisa din. Natitiyak niyang hindi maglalakas loob si Bei Shihui na direktang salakayin si Hong Dali, at tiyak na mahahanap muna niya ang taong ipinadala niya para protektahan si Hong Dali. Ngunit ngayong si Hong Binhao ay malubhang nasugatan, kung si Bei Shihui ay naging katulad ni Hong Dali sa oras na ito, ang katawan. Ngunit kung tutusin, huli na ang lahat. Ito talaga ang nasa isip ni Bei Shihui. Sa sandaling nagtagumpay siya sa sneak attack, agad siyang naging maliit na magnet at naakit sa metal armor ni Hong Binhao. Hintayin mong mahulog si Hong Binhao dito. Kaagad na umalis sa kanyang katawan, pagkatapos ay humiga sa lupa, naghihintay ng pagkakataon. Sa oras na ito, sa sandaling malapit na si Hong Dali sa katawan ni Hong Binhao, sinamantala ni Bei Shihui ang atensyon ng lahat na naakit ni Hong Binhao at mabilis na ikinabot ang kanyang sarili sa katawan ni Gu Feifei. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Walang makakaisip nito sa katawan ni Gu Feifei. Napakatagal na. Sa palagay ko si Bei Shihui ay nakakabit na sa maliit na guay-guay. Lihim na nag-alala si Hua Yaling, at kasabay nito ay nagpasya, kalimutan mo na ito. Walang ibang mabuting paraan kundi protektahan siya ng palihim. Ang kakayahan ng gumagamit ng kakayahan ay napakahalaga sa kanya. Ang Gu Feifei ay hindi epektibo, ngunit ang mismong gumagamit ng kakayahan ay hindi pinaghihigpitan sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Kaya dumay-kit si Bei Shihui sa katawan ni Gu Feifei, ngunit hindi ito alam ni Gu Feifei. Miyembro ka ba ng pamilyang Hong kabilang sa tatlong pangunahing pamilya ng hari? Si Anabreta, ang dakilang elder ng angkan ng Yanlong, ay humakbang pasulong at nagmamadaling inutusan ang kanyang mga nasasakupan, dalhin mo siya upang mabilis na gumaling, at bigyan siya ng pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling mula sa aming angkan ng Yanlong. Gamitin mo ito. Bilang pinuno ng tatlong pangunahing pamilya ng hari, pinangangalagaan ng pamilyang Hong ang angkan ng Yanlong. Ngayong nasugatan ang pamilya Hong, natural na hindi na sila maupo. Ahem, umubo si Hong Binhao ng 2 beses, tumalsik ng isang bibig ng dugo, at mahinang sinabi, salamat, matigas talaga si Bei Shihui. Feifei, paano siya nasugatan? Sinabi mismo ni Hong Dali na wala siyang ideya tungkol sa pinsala, kaya maaari lamang niyang tanungin si Gu Feifei, hindi ka mamamatay, tama ba? Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Sinabi ni Gu Feifei na hindi mahalaga, paano madaling mamatay ang isang malakas na tao sa ika-4 na antas ng Star Territory. Magpahinga tayo ng 10.5 araw. Halos 1 buwan na. Pero ang Bei Shihui na iyon mula sa pamilyang Bei ay napakagulo. Sinadya niyang dinala rito ang taong ito mula sa iyong pamilyang Hong. Siguradong sinundan niya siya, ngunit hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Hanggat hindi siya mamamatay, ayos lang. Gamaan ang pakiramdam ni Hong Dali at nakangiting sinabi, Tito, alagaan mo muna ako. Pupunta muna ako sa ibang lugar. Master Dali, mag-ingat ka. Si Hong Dali ay ang pet peeve ng padre de pamilya. Nagmamadaling ipinaalala ni Hong Binhao, tandaan na huwag mag-isa anumang oras. Napakahirap pakitunguhan ng Bei Shihui. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Hong Dali, at pagkatapos ay sinabing umalis dito si Gu Feifei at Kemengmeng na dumating. Umalis silang tatlo sa karamihan at humanap ng mauupuan. Tinanong ni Gu Feifei si Hong Dali, Dali, mayroon ka bang plano? Ah, anong plano mo? Nag-cross arm si Hong Dali at hinawakan ang kanyang baba, nag-isip sandali. Bigla siyang ngumiti at sinabing, wala akong plano. Di ba sabi ko magbabago siya? Who knows what he will turn into? Tiyak na hindi mo ito mahahanap kung hahanapin mo. Huwag mo siyang pansinin, paglaruan natin ang sarili natin. By the way, Feifei, anong oras na? Hindi nagulat si Gu Feifei sa kamanghamanghang pagliko ni Hong Dali, at agad na sumagot, 1:00 na ng hapon, ano? Ano pa bang magagawa natin? Tumawa si Hong Dali, ipagpatuloy natin ang pagiging bankero. Go! Hindi ba magandang panahon para maging bankero sa 1:00 ng hapon? Si Gu Feifei, isang malaking tagahanga, ay sumang-ayon ng walang sabi-sabi, okay, umalis na tayo. Ngayong nakapagdesisyon na sila ay agad na bumalik ang tatlo sa kanilang tirahan dito, dahil nagsama silang tatlo sa isang dormitoryo noon, kaya eto na ang live together at maya-maya ay lumayo na. Si Hua Yaling, na kanina pa nagtatago sa dilim, ay tumingin sa figure ni Hong Dali mula sa malayo at kumunot ang noo, ano ang iniisip mo, munting sinta? Hindi ka man lang nag-iingat. May kakaiba dito. Ang aking munting sinta ay tila hindi masyadong pabaya. Mga tao.
Sa pag-iisip nito, agad na naging malabong anino si Hua Yaling at sumunod. Ang kanyang mga galaw ay lubhang kakaiba, tulad ng isang bagzo ng hangin, isang napakagaan na simoy, kahit isang simoy na hindi maramdaman ng sinuman. Gaya ng inaasahan sa pagiging master ng Hong family at Hong Xingyu, ang paggamit ni Hua Yaling ng kamay na ito ay napatunayan na niya na siya ang pangalawang antas ng peak movement skills, at isang hakbang na lang ang layo niya para makapasok sa Wolfeng level. At sa sandaling ikaw ay tunay na tumuntong sa walang hangin na antas, ito ay isa ng pag-iral na hindi mo man lang maramdaman. Di nagtagal, pagkatapos bumalik sa kanyang dormitoryo, direktang inilabas ni Hong Dali ang pinto ng eroplano, at silang tatlo ay nagtungo sa eroplano ng kasiyahan. Upang sabihing narito na sina Gu Feifei at Kemengmeng, walang espesyal tungkol dito, ngunit ito ang unang pagkakataon na pumunta rito ang hari ng demonyo, ang portable na lolo. Pagdating niya dito, nabigla siya. Dali, anong klaseng kasanayan mayroon ka? Ang demonyong hari ay tumingin sa mga kotse sa kalye, naramdaman na ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay nabuklod, at sinabing nagulat, maaari mo talagang buksan ang pinto sa eroplano ng direkta. Alam mo, ang sinumang isang malakas na tao, gaano man kalakas ang kanyang puwersa, ay hindi magagapi sa kanyang sariling eroplano. Ngunit ang Hong Dali na ito ay talagang madaling hilahin palabas ang pinto ng eroplano. Napakalaki ba ng agwat sa pagitan ng Demonic Chosen One at ng Heavenly Chosen One? Siya ay naglilinang sa loob ng 10,000 taon, at hindi niya sinabing maaari siyang magpalit ng eroplano kung gugustuhin niya. Hindi ito makatarungan. Nako, ang enjoyment plane na espesyal na binuksan para sa akin ng Big Prodigal System ay medyo maganda. May mga reward para sa pagkumpleto ng mga side task, na maaaring ipagpalit sa iba't ibang magagandang bagay, alam mo. Matapos tanggapin ang 3 simpleng side task na inilabas ng system, pagpasok sa sala ng kanyang tahanan, si Hong Dali ay komportableng humiga sa sofa at bumantong hininga ng may kasiyahan, mas mabuti pa dito. Ang labanan at pagpatay doon ay talagang hindi angkop para sa akin. Si Demon King ay tumingkayad sa sulok. Pagguhit ng mga bilog, ito ay hindi makatarungan. Napakahirap para sa akin na gumawa ng isang hakbang pasulong. Hindi banggitin ng anupaman, sa oras na tumawid ako sa threshold ng Demon Ancestor, ako ay natigil ng higit sa 2,000 taon. Ito ay mabuti para sa iyo, direktang ipagpalit sa lahat ng uri ng magagandang bagay. Well, may kasabihan na maganda ang takbo, kailangan mong mamatay kapag ikinukumpara mo sa iba, at kailangan mong itapon kapag nagkumpara ka ng mga kalakal. Kung ikukumpara sa Hong Dali, ito ay talagang isang paraan ng paghahanap ng kamatayan. Nang malungkot ang Demon King, tumakbo si Gu Feifei sa itaas na may mahusay na paghampas, mabilis na binuhat ang isang laptop pababa, umupo sa tabi ni Hong Dali, at sinabing, Dali, anong mga graphics ang iguguhit mo ngayon? 10 minuto na ang nakalipas mula nang magbukas ang merkado. Bilang isang mahilig sa stock, para kay Gu Feifei, ang pinakamalaking kasiyahan sa mundo ay ang paglalaro ng stock. Talagang kawili-wiling panoorin si Gu Feifei na gumuhit ng chart gamit ang stock curve. Si Kemengmeng ay nakaupo sa atensyon, naghihintay na magsimula ang kasiyahan. Ngayon, hindi mo ba sinabi? Nakangiting sinabi ni Hong Dali, gumuhit ng 2 malalaking steamed buns. Walang problema. Tiningnan ni Gu Feifei ang pangkalahatang sitwasyon, biglang sumimangot, at sinabing, ngunit gusto mo bang gumuhit ng malalaking steamed buns ngayon? Madali lang. Bumagsak ng husto ang merkado. Nangangahulugan ito na kailangan itong ayusin. May kinalaman ba iyon sa pagguhit natin ng malalaking steamed buns? Sinabi ni Hong Dali na hindi niya ito naiintindihan. Sa totoo lang, hindi mahalaga. Kaya lang, baka kailanganin mong gumastos ng mas maraming pera para itaas ang presyo ng stock. Sagot ni Gu Feifei. Nako, gumastos ka pa, ano bang pakialam ko? Pagkasabi ni Hong Dali nito, humiga siya at naghanda para panoorin ang kasiyahan. Kaya nagsimula na ang planong gumuhit ng malalaking steamed bun na binanggit ni Hong Dali noong nakaraan. Matapos maranasan ni Lei Ming Shares ang isang electrocardiogram noong nakaraang pagkakataon, ang lahat ay naghihintay sa susunod na pagkakataon na ang mahiwagang bankero na ito ay ipagpapatuloy ang kanyang plano ng paggamit ng mga stock curves upang gumuhit ng iba't ibang mga chart. Hindi mabilang na tao ang nakabili pa nga ng daan-daang lote. Hintayin na lang ang electrocardiogram na magsimulang magbenta ng mataas at bumili ng mababa para maranasan ang kasiyahan ng pagiging T. Nakakabaliw ang Chapter 1129. Sa orihinal na pag-iisip tungkol dito, lahat ay lubos na inaabangan ito. Pagkatapos ng 2 araw na paghihintay, normal na ang stock curve chart, kaya medyo nadismaya ako. Nagkataon lang na nag-adjust ang market sa 4,500 points sa nakalipas na 2 araw, at ang mga stock ay bumagsak ng husto. Bumagsak sila ng 4% sa unang araw, 12 ng mga stock ang nahulog sa limitasyon, at ang isang malaking bilang ng mga stock ay nahulog ng 78%, kaya ang mga tao ang aking puso ay medyo nataranta. Lalo na ngayong hapon, pagkatapos na magbukas ng mataas ang palengke at gumalaw ng mataas sa umaga, ang lahat ay nagbunyi na sa wakas ay nagsimulang makakita ng pula ang merkado sa hapon, at ang palengke ay nagsimulang sumisid ng husto. Nagsimulang bumagsak ang hindi mabilang na mga stock.
Matapos bumagsak ang merkado sa unang araw, nagsimulang tumindi ang takot. Nagsimulang putulin ng mga retail investor ang kanilang mga stock at tumakas. Ang hindi mabilang na mga namumuhunan sa stock ay nagsimulang sumigaw na ang bull market ay tumaas at nagsimulang i-cut ang mga maikling posisyon at bawasan ang mga pagkalugi. At dahil lahat ay bumili ng laming shares mostly para lang mapanood ang excitement, on the contrary, iningatan ito ng mga bumili ng laming shares. Bilang resulta, simula 1:15 ng hapong iyon, nang magsimulang bumagsak ang karamihan sa mga stock sa merkado, isang kamangha-manghang eksena ang naganap. Una, may nakadiscover na hindi maipaliwanag na bumalik ang shares ni Laming sa opening price. Ang kaunting kulay abo sa berdeng bush ay napakabihirang, kaya mabilis akong nag-click sa pahina ng Laming shares, at natigilan ako pagkatapos ng isang sulyap lang. Tingnan mo, lahat, ang bangkiro ng Laming shares ay gumawa ng panibagong hakbang. Diyos, ito ay isang tuwid na linya laban sa merkado. Ang ritmo ng pagtaas. Tingnan mo, ang mahiwagang disguise ng Laming shares ay talagang gustong gumawa ng mga mahiwagang bagay. Ang merkado ay bumagsak ng ganito, ngunit ang Laming shares ay nagsimulang tumaas sa isang tuwid na linya, pabalik mula sa negatibong 5 puntos. Ito ang pagbubukas ng presyo. Ang bilis ng pagpapakalat ng impormasyon sa stock market ay natural na napakabilis. Wala pang 10 minuto, ang Laming shares ay nakaakit ng hindi mabilang na mga tao na panuurin. Sa oras na ito, ang market dive ay minus 56 puntos na. Ang isang malaking bilang ng mga stock ay sunod-sunod na bumagsak, habang hindi mabilang na mga tao ang nanood. Ang stock ng Laming shares ay unang tumagilid sa loob ng 2 minuto. Nakatagilid talaga. Kahit nagaano pa bago ang merkado, hindi ako gagalaw. Pagkatapos ay nagsimulang tumaas ang isang kurba ng tuwid na parang leak sa tagsibol. Isang maliit na pula sa mga berdeng palumpong, narito na tayo. Nagulat ang lahat. Sa sobrang pagbagsak ng merkado, ang Laming shares ay talagang lumaki laban sa trend ng market. Ano ang ritmo? Ito ang ritmo ng pag-iwas sa sakuna. Kaya't ang hindi mabilang na mga tao ay nagsimulang pansamantalang bumili ng Laming shares, ngunit ito ay kakaibang sabihin na normal, ang presyo ng stock ay tataas kapag mas maraming tao ang bumili ng stock, ngunit ang Laming shares ay parang espongha, gaano man karaming tao ang bumili. Ang kurba ay patuloy na tumataas, at pagkatapos na tumaas, ito ay isang napakaganda at makinis na kurba. Ito na talaga ang misteryosong zuang na nagsimulang maglaro muli ng mga kalokohan. Sa pagkakataong ito lahat ay natuto na ng leksyon. Ito ay isa pang ritmo na nangangailangan ng lahat na maging T. Hindi tayo dapat magpaloko. Pagkatapos ay nakakita ang lahat ng isang napakakamanghamanghang eksena pagkatapos na iguhit ang kurbo ng halos isang kapat ng bilog, nagsimula na itong dumiretso pataas. Nagulat ako, ito ang ritmo ng pag-ahon laban sa uso. Ang merkado ay bumaba sa minus 75. Ang stock na ito ay tatama sa pang-araw-araw na limitasyon. Habulin mo. Sa pagkakataong ito ay hindi nakalmado ang lahat. Nagsimula silang humabol, ngunit pagkatapos tumaas ng halos 2 puntos ang tuwid na linya, lumiko ang linya at nagsimulang tumabi. Ano ang nangyayari? Una itong pumunta sa isang quarter ng courtyard, pagkatapos ay dumiretso ito at pagkatapos ay tumawid. Nang hindi malaman ng lahat kung ano iyon, lumakad ang tuwid na linya ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagsimulang dumiretso muli. Banal na tae. Ang mga nanunood ay hindi kalmado sa pagkakataong ito. Anong uri ng masamang ideya ang ginagawa ng nayon na ito? Anong uri ng mga graphic ang iginuguhit nila sa oras na ito? Bakit hindi ko ito naintindihan? Oo, masyadong kakaiba ang nayon na ito. Up-second electrocardiogram, ano ngayon? Pagkatapos ay nakita ito ng lahat. Matapos bumaba ang tuwid na linya, nagsimula itong gumuhit muli ng quarter circle, sa pagkakataong ito pababa. Halos lumuwa ang mga mata ng mga nanunood na iyon, napakabait kong bata, hindi ba? Bumababa ang stock na ito. Gumuhit ng ganyan. Malaking boobs. Nakakabaliw, nakakabaliw. Ang merkado ay sumisid na parang baliw, ngunit narito ka gumuhit ng malalaking boobs. Ay, hudyat ito sa atin. Pagkatapos na matapos ang kurbadang ito ay talagang magiging isang malaking suso, na may mga ubas sa ibabaw nito. Lahat ay masaya. Alam mo, para sa mga stock investor, ang pinakakinatatakutan nila ay ang market diving adjustment, na talagang ang ritmo ng 10,000 at daan-daang libo na sumangga sa maikling panahon. Kaya sa tuwing nangyayari ito, lahat ay nasa masamang kalooban. Ngunit ang Laming stocks ay gumuhit ng napakalaking bust, na agad namang nagpatawa sa lahat. Ang kanyang lola, dahil sa pagkamalikhain ng bangko na ito at ang lakas ng loob na tumaas laban sa merkado, binili ko ang stock na ito. Napaka-interesante. Pagkatapos mawala ng daan-daang libo, hindi ako natatakot na mawala ng 10,000 libo pa. Bibili lang ako ng ilang mga larawan at magsaya. Same, this banker dares to play like this after such a big adjustment. Siguradong magiging masaya ako sa hinaharap. Tingnan mo, bibili din ako. Kaya lang, nagsimulang tumaas ang trading volume ng shares ni Laming. Kahit na ang hindi mabilang na mga tao ay hindi bumili ng matagal,
sila ay karaniwang bibili ng ilang daang shares at panuurin ang mga ito para masaya. Ang mga namumuhunan sa stock ngayon ay maaaring inilarawan bilang ito ay isang kombinasyon ng yelo at apoy. Ano ang yelo ay nahulog ito ng ilang puntos upang mahabol ang pagsasaayos ng merkado. Ang patok ay pagkatapos na mabunot ang dalawang malalaking boobs ng Laming shares, talagang naabot nila ang pang-araw-araw na limitasyon sa huli na pangangalakal dahil sa pagbili ng hindi mabilang na mga tao. Dali, ang dalawang malalaking steamed bond na ito ay sulit na iguhit, sabi ni Gu Feifei nang tumingin sa huling tuwid na linya na tumatakbo patungo sa pang-araw-araw na limitasyon, tumawa siya at sinabing, dahil ang pagguhit ng malalaking steamed bonds ay nagdulot ng malaking halaga ng pondo na pumasok, talagang tinaasan nito ang pang-araw-araw na limitasyon ng direkta. Sa isang board na ito, kumita ka ng hindi bababa sa 20 milyong yuan. Laming shares, bago bumili si Hong Dali ng daan-daang milyong stock ng sabay-sabay, at ang limitasyon sa presyo ay 10%. Matapos ibawas ang pera na ginugol sa pagguhit ng kurba, talagang kumita siya ng higit sa 20 milyon. Oh, kumita ako, hindi masama. Bumalik si Hong Dali sa kanyang silid at kinuha ang kanyang mobile phone upang tingnan kung may anumang balita sa nakalipas na 2 araw. Habang nagbabasa, sinabi niya, higit sa 20 milyon, lumabas tayo at magsaya ngayong gabi at tingnan kung mayroong anumang magagandang proyekto. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, talagang hindi komportable kapag ang lahat ay wala sa paligid, na medyo nakakapanlulumo. Si Hong Dali ay palaging responsable sa paggastos ng pera, at si Ling Xiaoyi ang responsable sa pagsubaybay sa iba pang mga bagay. Ngunit ngayon ay walang ibang dumating, na napakagulo. Ngunit ang mundong ito ang kanyang orihinal na lugar ng kapanganakan. Talagang nag-aalangan na sabihin kay Tang Moxon at sa iba pa ang tungkol sa paglalakbay sa oras. Sa orihinal, ito ay isang magandang lugar upang masiyahan sa buhay, at walang dapat ipag-alala. Oras na para dalhin ang lahat dito para magsaya at mag-relax, ngunit kung alam nila ang kanilang katayuan bilang time traveler. System, nag-isip sandali si Hong Dali. Kung tutusin, lahat sila ay malapit sa akin. Nakakatamad talagang mag-isa dito, kaya nagpasya akong humingi ng tulong sa system, pumunta dito ang mga gang of bastards ko, pero matutuklasan nila ang identity ko bilang time traveler. Mayroon bang magandang paraan para masolusyonan ito? Well, sayang naman kung hindi humingi ng tulong sa system para sa ganitong klaseng problema. Tamang-tama, ang sistema ay mabilis na nagbigay ng sagot, sa pagtingin sa pagkakakilanlan ng host bilang isang manlalakbay ng oras, kapag dinala mo ang iba pang mga natalo dito, maaari mong ayusin ang kanilang mga alaala ng naaangkop, hindi bababa sa hindi magkakaroon ng labis na pagtutol sa pagkakakilanlan ng manlalakbay ng oras. Ibig sabihin, sinabi niya na sila ay magiging interesado sa mga bagay kapag sila ay nakatagpo, ngunit hindi sila magkakaroon ng anumang espesyal na pag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng host. Gumaan ang pakiramdam ni Hong Dali at huminga ng malalim hanggat hindi binibigyang pansin ng lahat ang kanilang sarili. Ang pagkakakilanlan ng manlalakbay ng oras ay hindi mahalaga. Tulad ng para sa mga interesado sa parallel na mundong ito, hindi ito simple. Okay, ang pangangalakal ay nasuspend. Sa oras na ito, itinapon ni Gu Feifei ang mouse sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa pa rin siya sa resulta at sinabing, Dali, ano ang susunod nating gagawin? Sa pagkakaroon ng sistema para pakalmayan siya, nawala ang pag-aalala ni Hong Dali at ngumiti siya. Huwag ka pa mag-alala, tingnan ko muna kung may kawili-wiling nangyayari dito, pupunta ako doon mamaya. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ni Han Songyang at ng iba pa. Kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng relax, ang susunod na gagawin ay ang lumabas at magsaya. Kinuha ni Hong Dali ang kanyang mobile phone at tiningnan muna ang numero ng telepono, 18 missed calls, at pagkatapos ay Weixen. Mahigit 60 mensahe. Oh, teka, ano ang malaking bagay? Tingnan muna natin ang mensahe ni Wei Xin. Han Songyang, Dali, ang malaking kalbo mula sa Black Dragon Hall ay pumasok at nakakulong ng mahigpit. Gayunpaman, sinasabing sineseryoso ng Black Dragon Hall ang bagay na ito. Alam ko rin ang tungkol dito sa pamamagitan ng ubasan. Mukhang nagpadala ang hall ng mga tao dito para patayin ka. Huwag kang lumabas ng mag-isa. Han Songyang, Dali, kumpirmado na ang balita. May kabuuang 8 gold medal thugs mula sa Black Dragon Hall ang naghahanap ng iyong mga galaw. Pinakamabuting huwag manatili sa villa sa malapit na hinaharap. Manatiling nakatutok, mag-ingat sa kanilang ginagawa sa kalagitnaan ng gabi. Mayroong ilang iba pang mga mensahe tulad nito. Ang sumunod ay mula sa magandang babae na si Qiao Suyo. Dali, pumunta sa ospital ang ina ng batang iyon. Iyak siya ng iyak. Gusto daw niyang magpasalamat ng marami. Papunta na sana siya sa ospital nang mangganganak na siya. Pumasok ang malaking kalbo sa pinto at sinuntok siya ng maaga. Pagkapanganak ng sanggol, itinapon niya ang sanggol. Nawalan siya ng malay sa pag-iyak sa kwarto. Tila mahal na mahal niya ang bata. Hindi man mabuting tao ang ama ng bata, ayaw din daw niyang malaman ito ng bata. Gising na ang bata at gising na ang lahat. Sobrang gusto ko, ang cute ng bata. Pagkatapos ay mayroong ilang iba pang mga random na mensahe. Xiao Mingfeng, Brother Dali, libre ka ba kamakailan? Hilingin sa iyong bodyguard na turuan ako.
Well, ito ay isang martial arts fanatic. Kung may pagkakataon ka, maaari mong hilingin kay Feifei o Mengmeng na turuan siya. Yes Xuan, Brother Dali, gusto mo bang magpa-appointment kapag may oras ka? May-ari ng hotel ang pamilya ko. Maraming kwarto, kaya pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Pinawisan si Hong Dali sa kanyang noo at tiyak na tinanggal ang history ng chat. Paano kung hintayin natin na dumating ang ating Xingchen at tingnan? Halika, iyon ay isang malaking pagbabago. Anyway, may dalawang mahalagang bagay sa ngayon. Ang isa ay ang Black Dragon Hall ay naghahanda na maghiganti sa sarili nito, ngunit gayon paman, nasa paligid sina Gu Feifei at Kemengmeng, at sisirain nila ang kasing dami nila, kaya huwag matakot. Ang isa naman ay ang paggising ng bata. Hindi man mabuting tao ang kanyang ama, inosente naman ang bata. Sige, punta muna tayo sa ospital. Kabanata 1130 ang kalunos-lunos na Bei Shiwei. Tayo na, tumayo si Hong Dali, pumunta tayo sa ospital upang makita ang bata. Sinabi ni Su Yu na ang bata ay gising at nasa isang matatag na kondisyon. Noong huling dumating kami, ang nakakaawang hitsura ng bata ay tinawag na Gu Feifei at hindi na nakatiis si Kemengmeng. Ngayong narinig niyang nagising na ang bata, ano pa ang masasabi niya? Nagmamadali siyang tingnan ito. Pagkaalis pa lang nilang tatlo, may nahulog na hibla ng buhok mula sa kwelyo ni Gu Feifei at damapo sa sofa. Ang hibla ng buhok na ito ay walang iba kundi si Bei Shihui, ang pinakamalakas na pumatay sa pamilyang Bei na sumama sa kanya at pinagsama sa Transforming Soul Stone. Tulad ng sinabi namin dati, ito ang eroplano ng kasiyahan, kaya lahat ng kakayahan tulad ng Soul Stones ay hindi magagamit, kaya ang Bei Shihui ay nasa trahedya. Saan ang lugar na ito? Bakit hindi ako makapag-transform? Paano ito nangyari? Paano ito posible? Ang tanging natitirang kaluluwa ay nakahiga sa sofa, ano ang dapat kong gawin? Huwag gawin ito. O Diyos ko, sino ang makakatulong sa akin? Gusto kong bumalik. At nang siya ay nagpapanik, isang malamig na boses ng system ang tumunog sa kanyang ulo, babala hindi autorisado. Ang host ng eroplanong ito ay sumasang-ayon na pumasok sa eroplanong ito nang walang pahintulot. Mangyaring umalis sa loob ng 6 na oras, kung hindi, ikaw ay direktang mapapawi. Kasalukuyang countdown, 5 oras 55 minuto at 36 na segundo. Ano ito? Sino ang nagsasalita? Ang kaluluwa ni Bei Shihui ay lubos na natakot. Ano ang pinag-uusapan? Aalis sa anong 6 na oras? Ano ang direktang mapapawi? Paano ako aalis? Paano ako makakaalis? Kaya naman si Bei Shihui, na masasabing halos walang talo, ay nakinig na lang sa countdown ng system. Ang takot, ang gulat. Hindi ko na ito pag-uusapan. Habang papunta sa ospital, tinanong ni Hong Dali ang Demon King na si Bao Jalil, sa pag-uusapan, mayroon ka bang opinyon tungkol sa lugar na ito? Ito ba ang unang pagkakataon mo dito? Hindi masama ang mundong ito. Bagamat ang kaluluwa ng Demon King ay kinuha ni Hong Dalier, ang The Big Prodigal System ay nakulong, ngunit nakikita niya kung ano ang nakita ni Hong Dali. Sumagot siya, ito ay talagang isang eroplano na nilikha ng Demon Chosen System. Ito ay talagang naiiba. Hehe, nakangiting sabi ni Hong Dali, may magagawa ka ba dito? Sabihin mo sa akin. Ang sandata yata ng demonyo. Na hindi mo ma-practice, paano naman ang ibang bagay? Ang lakas ng mga ordinaryong tao sa mundong ito ay masyadong mahina, at sila ay halos kapareho ng mga pinakamababang halimaw dito. Tinitigan ito ng Demon King saglit, ngunit ang teknolohiyang ito ay medyo maginhawa. Sa pangkalahatan, hindi ako gaanong nagagamit dito, ngunit ang iyong dalawang tagasunod, maaaring may maituturo ako sa kanila, ngunit kailangan kong hiramin ang iyong katawan isa na akong kaluluwa ngayon, wala akong masabi. Ang tanging paraan na magagawa ko ito ay sa pamamagitan ng iyong bibig. Well, kaya lang kung manghihiram ako ng mga salita sa iyo. Anyway, si Hong Dali mismo ay walang gaanong lakas. Malaki ang pag-aalaga niya sa mga tao sa paligid niya. Ano ang maaari niyang gawin kina Gu Feifei at Kemengmeng? Tulong, iyon ay magiging mahusay, mahusay ito ay ang Demon King. Ang kanyang lakas ay top-notch kahit na sa universo. Siya ay isang matandang halimaw na nabuhay ng higit sa 10,000 taon. Kung may itinuro siya sa kanilang dalawa, sapat na ba iyon para lumipad siya? Okay, pagkatapos ay naayos na, tumanggo si Hong Dali, noon pa man ay napaka-partikular ko sa pagtrato sa akin ng mabuti ng mga tao, at ibabalik ko ang pabor. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, magtanong lamang. Nangangako akong tutulungan kita hanggat kaya ko. Tapos na. Si Hong Dali ay lubos na nakatitiyak dito. Hindi niya kailanman sinasamantala ang iba ng walang kabuluhan. Kung sino ang mabuti sa kanya ay magiging mas mabuti sa kapwa-tao. Well, basta sasabihin mo ito, iyon lang. The Demon King was actually quite touched, at least wala kang diskriminasyon sa akin, so I'm very satisfied. Well, I'll wait until I meet someone who need me. Let me tell you, kapag kailangan mo akong turuan sila, sabihin mo lang sa akin sa tamang oras, matutulog muna ako. Sinabi ito ng demonyong hari at tumahimik.
Kasabay nito, ang manager ng lobby ng Shui Shui Lingxi at ngayon ay eksklusibong driver ni Hong Dali dito ay patuloy ding inihinto ang sasakyan at sinabing, Master Dali, nandito na kami. Ang pangalawang ospital ng Shenzhen Medical University, huling beses Hong Dali upang ipadala ang bata dito, sila ay direktang bumaba ng 50 milyon sa sponsorship fees. Ngunit sa pagkakataong ito nang siya ay bumalik, nakita ni Hong Dali ang mga manggagawa na nagdadala ng mga kagamitang medikal mula sa truck. Ang pagbabayad ay kinakalkula batay sa oras. Posible na binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Well, no matter what, basta ang pera ay ginagastos sa tamang lugar. Sayang lang at wala si Ling Xiaoyi dito, kung hindi, dapat talaga akong magtanong sa paligid para makita kung saan may magagandang lugar na matitinda. Ako ay ulila sa aking nakaraang buhay, at ngayon ako ay nakabalik dito. Dapat talaga akong gumawa ng ilang gawaing kawanggawa halimbawa, magbukas ng isa pa. Orphanage, at pagkatapos ay hilingin sa hari ng demonyo na turuan sila ng ilang kahangahangang mga kasanayan sa demonyo sa simula. Kung iisipin, ang mga batang ito ay ipapadala sa militar para sa karagdagang pag-aaral, at sila ay magiging mga espesyal na puwersa o isang katulad nito. Ito ay magiging lubhang kawili-wili. Nararamdaman mo ba? Kaya habang naglalakad ang ilang tao sa loob, tinanong ni Hong Dali ang Demon King, mayroon bang entry-level exercises? Maaari nitong palakasin ang katawan at gawing mga martial arts masters ang mga tao. Hindi ito kailangang maging masyadong langit-defying. Ito ay tungkol sa this world is better than most people. Oo, ngunit hindi ko alam kung ito ay angkop para sa mga tao sa mundong ito. Pagkasabi nito, nag-isip muli ang demonyong hari at mabilis na sumagot, sa totoo lang, dumating iyon. May mas simpleng paraan, ngunit kailangan kong hiramin ang iyong katawan para magamit ito. Well, tell me, paano gamitin ito? Tanong ni Hong Dali. Bakit hindi mo puntahan ang bata mamaya? Mabagal na sinabi ng Demon King, hahawakan ko ito sa iyong katawan, at masasabi ko talaga ang pagkakaiba. Kung tutusin, ikaw rin ang napili, sa mahigpit na pagsasalita. Kasama pa rin tayo sa iisang kampo. Maganda ang pakikitungo mo sa akin, kaya tinatamad akong makipag-ayos sa iyo. Bueno, ang angka ng demonyo ay kabilang sa panig ng universo na demonyo, kaya iniisip ito, ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Ito ay talagang mas malapit. Oo naman, habang hawak ni Gu Feifei at ng Big Prodigal System ang labanan, hindi natakot si Hong Dali na magdudulot siya ng anumang gulo, at direktang tumango, walang problema, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko pagdating mo doon. Pagpasok sa bulwagan, ang dami pa rin kasing tao noong huling dumating siya. Tumingin si Hong Dali sa paligid at tumango, well, ang infrastruktura ay nadagdagan din ng malaki. Mukhang praktikal ang din. No wonder sinabi niya. Kahit papaano sa bulwagan na ito, maraming mas maginhawang pasilidad kaysa dati. Siyempre, lumalakas din ang kasikatan. Sa huling pagpunta nilang tatlo dito, ang hininga ng dragon ni Kemengmeng ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga doktor sa ospital na ito, lalo na sa pangangatawan ni Gu Feifei. Kaya naman maya-maya, lumapit sa kanya ang isang nurse na nakangiti. Sinabi niya, ito ba si Young Master Hong Dali? Dito para makita ang bata. Mangyaring pumunta rito. Bueno, halika at tingnan mo, sabi ni Hong Dali na may nakangiting ngiti, salamat, ate nurse. Tingnan mo, maraming pasilidad dito sa nakalipas na 2 araw. Ah, mabuti iyon. Haha, si Master Dali ay nararapat sa parangal. Napakabait ng saloobin ng nurse, ginawa ni Master Dali ang isang magandang bagay noong nakaraan, at sa mga donasyon mula sa iba pang mga young masters at ladies, ang bagay na ito ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba. Ito ay medyo malaki. Maraming mga reporter mula sa mga istasyon ng TV ang pumunta dito upang makita ito. Si Hong Dali ay isang tanyag na tao ngayon. Iniligtas niya ang mga bata at nagbigay ng pera noon, at maging si Han Songyang at iba pa ay nag-donate din ng pera para ipakita ang kanilang pagmamahal. Natural, ang ganitong kalaking balita ay iuulat. Kaya lang, tumango si Hong Dali. Ilang tao ang sumakay sa elevator na nakatuon sa mga medical staff. Habang nag-uusap sila, nakarating sila sa sahig kung saan nagpapahinga ang mga bata. Sinabi ng nurse, narito na tayo, Guru Dali. Ang iyong mga kaibigan ay nag-aalaga ng mga bata doon sa mga araw na ito. Ang buong ward sa palapag na ito ay okupado. Hindi na kita guguluhin since sila na ang bahala. Okay. Okay, salamat. Pumasok si Hong Dali at ang iba pa sa loob. Hindi nagtagal ay nakita ng kapatid ni Kiao Suyo na si Kiao Mingfeng si Hong Dali at ang apat pa at tuwang-tuwang tumakbo, Kuya Dali, nandito ka na, haha. Nasa mabuting kalagayan na ang bata, at hinihintay ka ng lahat na magdiwang. Siya habang sinasabi niya iyon, tumalikod siya at sumigaw, narito na si Kuya Dali, dali-daling lumabas ang lahat para salubungin siya. Well, ang taong ito ay may potensyal na maging isang asong babae. Nandito si Kuya Dali. Nabalitaan ko na nandito si Hong Dali. Sa unang 2 araw, lahat ng mayayamang pangalawang henerasyon ay lumabas sa ward. Isang malaking grupo ng mga tao ang bumati kay Hong Dali nang makita siya, haha,
Kuya Dali, ano ang ginagawa mo nitong 2 araw? Hinahanap ka namin ng magkasama, ngunit sa huli ay hindi ka namin matawagan. Hindi. Kuya Dali, ikaw ba ang nagpinta ng malalaking boobs kaninang hapon? Oo, ang galing. Sasabihin ko sa iyo kung kumilos si Kuya Dali, tiyak na totoo ito. Nandito ka na pala. Sa oras na ito, lumabas si Xiao Suyu mula sa karamihan at ngumiti nang makita niya si Hong Dali, gising na ang bata, napaka-cute niya, halika at tingnan mo. Sabi ni Xiao Suyu kay Hong Dali. Hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman. Bilang isang baifume na nakakita na ng mundo, si Xiao Suyu ay hindi mai-inlove kaagad kay Hong Dali pagkatapos makita ang kanyang pera o ano paman. Sa katunayan, mas interesado siya sa katotohanan na si Hong Dali ay napakabait at madaling pakisamahan, at palagi siyang nasa mabuting kalooban kapag kasama niya ito. Gising ka na ba? Ang pinakamahalagang bagay ay nagising ang bata. Nang marinig ni Hong Dali ang balita, binalak niyang pumasok sa loob. Dahil dito, bago pa man siya nakakagawa ng 2 hakbang, hinarang na siya ng mga reporter na nakatanggap ng balita. Ang mga reporter na ito ay matagal nang naghihintay dito, naghihintay sa pagpapakita ni Hong Dali. Ngayon ay nakita ko na sila sa wakas, ang bawat isa ay tuwang-tuwa kaya't buong lakas silang sumulong, at halos tumama ang mikropono sa mukha ni Hong Dali. Hello, ako si Li Ming, isang reporter mula sa Sina Weibo. Ikaw ba si Mr. Hong Dali? Ako si Zhang Hai, isang reporter mula sa NetEase News. Mr. Hong Dali, maaari mo bang tanggapin ang aming panayam? Ako si Chen Li, isang reporter mula sa Tencent News. Mr. Hong Dali, nailigtas mo ang bata at nag-donate ng $5 sa ospital na ito. Chen, ano sa tingin mo? Sa napakaraming grupo ng mga tao na nakaharang sa daan, may itim na linya si Hong Dali sa kanyang ulo at direktang tumingin kay Gu Feifei. Feifei, maaari mo bang itapon ang mga taong ito? Walang problema. Si Gu Feifei ay walang reaksyon sa ganitong uri ng pagsisikap, ang susi ay ito ay talagang isang bagay ng pagsisikap. Pagkatapos ay nakita niyang hinawakan niya ang isang reporter sa leeg at itinaas siya sa pintuan. Sa sandaling bumitaw siya, bumagsak sa lupa ang 2 reporter na may pop. Isang swerte, 2 swerte. At nang gusto niyang subukang muli ang kanyang kapalaran, ang lahat ng mga mamamahayag ay nagtakbuhan na parang mga multo, nagtago sa labas ng pinto at hindi nang ahas na lumapit. Tahimik na rin sa wakas. Mabangis na sabi ni Hong Dali, sino ang nang ahas na lumapit at gambolain ako muli? Parang gusto ko itong itapon. Ang mayayamang pangalawang henerasyong tao sa paligid ay tumingin kay Gu Feifei nang may panggigigil. Speaking of which, ang isang bodyguard na tulad nito ay sadyang walang talo. Inggit. End of this chapter.